Sa isang lumang bar, pumasok si Raya na naka-hoodie jacket at dark jeans. Alerto ang tingin niya sa paligid at pinapagana ang malakas niyang pakiramdam. Nagtungo siya sa bandang likod at doon umupo. Pagkaupo pa lamang niya, lumapit agad ang waiter. May dala itong baso ng dark whiskey at isang sobre. Trabaho para kay Nightshade. Mahina nitong sabi bago inilagay ang alak at sobre sa mesa. Hindi nagsalita si Raya. Kinuha lang niya ang sobre at inilagay sa loob ng jacket bago dinampot ang baso. Pinaikot niya ang laman yun. Mag-iingat ka paglabas mo. Maraming naghahanap kay Nightshade ngayon. Baka masundan ka nila bilang broker niya. Salamat sa paalala. Alam ko kung paano sila lulusutan. Trabaho ko yun eh. Sagot niya bago inisang lagok ang alak sa baso. Gawin mo na rin ang trabaho mo, Mr. Waiter. Salamat sa alak. Tinapik niya sa balikat ang waiter bago lumabas ng bar. Paglabas pa lamang ni Raya, naramdaman agad niya na may nagmamasid sa kanya. Hinayaan niya lang yun at baliwalang sumakay sa motorsiklo niya. Normal at walang kaba siyang nagmaneho hanggang mapangisi na lang siya nang mapansin ang tatlong motorsiklo sa hulihan niya. I told you guys, walang makakakilala kay Nightshade kundi ako lang. Ang kukulit niyo ah. Binilisan ni Raya ang pagpapatakbo ng motorsiklo. Napansin niyang pilit siyang hinahabol ng mga ito, pero mabilis siyang lumiko sa isang eskinita. Binaybay niya ang pasikot-sikot doon hanggang mailigaw niya ang mga humahabol sa kanya. See? Ang dali niyong iligaw. Proud niyang sabi bago bumalik sa main road. Ngunit may isang sasakyan ang biglang sumulpot sa unahan niya. Nahagip ng sasakyan ng unahan ng motorsiklo ni Raya. Gumewang yun, pero nakontrol pa rin niya ang handlebar sa kanan sabay diin sa preno. Pumihit ang gulong na halos gumuhit sa kalsada, pero hindi siya bumitiw. Gamit ang lakas ng braso at balanse ng katawan, na-stabilize niya ito sa huling segundo. Kumalabog ang puso niya, pero hindi sa kaba, kundi sa excitement. Munti ka na ako ron ah. Bulong niya sa kabinalingan ng sasakyan. Bumagayon sa isang poste at wasak ang hood sa unahan. Lumapit siya para tingnan ang sakay niyon, nang hindi pa rin ito lumalabas. Kinatok niya ang bintana, pero wala siyang naramdaman na anumang kilos mula sa loob. Inalis ni Raya ang suot na helmet at hinampas yun sa bintana ng sasakyan bago dinukot ang lock ng pinto. Nakita niyang walang malay ang lalaking driver niyon. Hoy mister, gising! Tinapik niya ang mukha nito. Bahagya itong nagmulat. Miss. Pero nawalan ulit ng malay. Pasensya na mister, nagmamadali kasi ako. Tatawag na lang ako ng tutulong sa'yo. Kinuha ni Raya ang cellphone sa bulsa at tumawag sa 911. Ibinigay niya ang lokasyon ng aksidente at kalagayan ng driver bago umalis sa lugar patungo sa isang lumang industrial zone. Abandonado yun na napapalibutan ng mga lumang warehouse at gusali. Tahimik doon at madilim, pero kabisado niya ang bawat pasikot-sikot sa lugar. Masasabi niyang ito ang pinakaligtas na lugar para sa kanya dahil may mga sekreto siyang lagayan ng armas sa iba't ibang bahagi ng industrial zone. Lumapit si Raya sa pader ng isang gusali na mukhang military bunker at hinila ang manipis na layer doon. Inilabas niyon ang isang embedded fingerprint scanner na agad niyang pinindot. Mabilis na nagblink ang ilaw nang ma-detect ang paggalaw niya kasunod ng computerized na boses. Identity confirmed. Welcome home, Nightshade. Napangiti si Raya nang marinig ang codename na ginagamit niya bilang freelance operative. Nagpapanggap siyang broker, pero ang totoo, siya rin si Nightshade, isang upahan na gumagawa ng kahit na anong naisin ng mga kliyente niya. Thank you, Siren, sagot niya. Nang ma-detect ng system ang boses niya, saka pa lamang bumukas ang sekretong pintuan sa lupa. Yun ang daan patungo sa hideout niya. Isang luxury den na taliwas sa itsura ng paligid sa labas ng bunker. It's time for my new assignment. Kinuha ni Raya ang sobre sa loob ng jacket niya. Isang flash drive ang laman niyon na agad niyang ikinonekta sa terminal panel na nakatago sa ilalim ng glass desk sa gitna ng silid. Umilaw yon at agad nang react ang system kasunod ng boses ni Siren. External drive detected. Decrypting now. Stand by, Nightshade. Umiikot ang holographic data sa harapan ni Raya at ilang sandali lang ay muling nagsalita si Siren. Decryption complete. Tumigil ang holographic rotation at unti-unting lumitaw ang mukha ng isang lalaki sa gitna ng display. Napakunot noo si Raya nang mapansin na pamilyar to sa kanya. Oh,
Siya yung driver ng sasakyan kanina. Sabi niya bago basahin ng mga information kalakip ng larawan nito. Target, Jiro Lancaster, Engineer and CEO of Green Axis Engineering Firm. Mission, silent, extraction, untraceable, and unharmed delivery to Holy Trinity Chapel. Napatigil sa pagbabasa si Raya nang maging kahinahinala ang drop-off location. Abandonado ang simbahang yun at iilan lamang ang residente sa lugar. Liblib pa at mahirap puntahan. Ano bang pakialam ko sa lokasyon? Ang mahalaga, ligtas ko siyang dadalhin sa lugar na yun para makuha ang kamuang bayad ko. Kibit balikat niyang sabi bago pinagpatuloy ang pagbabasa. Nang makuha ni Raya ang data tungkol kay Jiro, binunot na niya ang USB at sinunog yun. Nilinis niya rin ang anumang palatandaan ng bagong misyon sa system niya. Ginagawa niya yon para masiguradong ligtas siya kung sakaling may hidden file sa USB para malocate ang kinaroroonan niya. Nang maayos na ang lahat, naghanda na siya ng mga gamit. At kinabukasan din ay pinuntahan niya ang mansyon ng mga Lancaster. Ngunit nagtaka siya dahil may kumpulan ng media sa labas ng gate ng mga ito. Samantala, sa mansyon ng mga Lancaster, nagising si Jiro na kumikirot ang may benda niyang ulo. Bumuntong hininga na lang siya nang maalala ang nangyaring aksidente kagabi na nagpawala ng malay niya sandali. Minor injury lang ang natamo niya kaya ginamot lamang siya sa ospital at pinayagan na ring umuwi. Sinundo siya ng kanyang mga magulang na pawang nagulat sa sorpresa niyang pag-uwi. Hindi pa rin nauubos ang mga kamote rider sa Pinas. Babayaran ko tuloy ang nirentahan kong sasakyan na nasira kagabi. Bakit kasi hindi nagdahan-dahan ng rider na yun? Sabi niya patukoy sa rider ng motorsiklo na biglang sumulpot sa kalsada nang walang pag-iingat. Umalis si Jiro sa kama. Kinuha niya ang iPad at nagtungo siya sa private dining hall. Tahimik siyang nagkape habang nakapatong ang iPad sa mesa at nakadisplay roon ng isang business article. Singapore's youngest engineering CEO expands Green Axis engineering firm into financial technology. Featuring Jiro Lancaster. Napangiti si Jiro. Not bad. Sabi niya sa isip sabay higop ng mainit na kape. Sa edad na 30, siya na ang CEO ng Green Axis Engineering Firm, isang kumpanyang nakabase sa Singapore na kilala sa mga proyekto ng sustainable infrastructure sa Southeast Asia. May maliit na branches na rin siya sa Malaysia at Indonesia. Ngayong taon ay papasukin naman niya ang paggawa ng online platform na may kinalaman sa banking at investment. Pero bago yun, sinusulit muna niya ang isang buwang bakasyon sa Pilipinas dahil 6 na taon siyang hindi umuwi ng bansa. Dante, magmadali ka. Isara mo ang pinto. May mga media sa labas. Tumayo si Jiro nang marinig ang natatarantang boses ng ina niyang si Congresswoman Milagro Lancaster. Tinungo niya ang hallway at nakasalubong niya ang nanginginig na ginang. Kasunod nito ang daddy niyang si Engineer Gregorio Lancaster na tila tinakasan ng dugo sa muka. Namumutla ito at pinagpapawisan habang ang sekretary ng kanyang ama na si Dante Velasco ay natanaw niyang patungo sa main door. Mom, what's going on? Jiro, anak, umalis ka na. Bilisan mo. Wait, why? Kararating ko lang kagabi, paaalisin niyo na agad ako. No time to explain, Jiro. Leave this house now. Seryosong sabi ng daddy niya. Bago pa siya makapagtanong uli, hinawakan na siya sa braso ng ama niya at dinala patungo sa likod bahay. May van na nakaparada roon at isang driver na tila sadyang naghihintay sa kanya. Pasok, dadalhin ka ng driver sa isang pribadong lugar sa probinsya. May susundo sa'yo ron. Doon ka muna hanggang humupa ang lahat. Sabi nito na halos itulak siya papasok ng van. What? Are you serious? Bakit kailangan ko pumunta sa probinsya? Ano bang tinutukoy mo, Dad? Humupa ang ano? Naguguluhan niyang tanong. Hindi na siya pinansin ng daddy niya at may pagmamadali nitong isinara ang pinto ng van. Wala na rin siyang nagawa ng umandarang sasakyang paalis. Nagtaka pa siya nang dumaan sila sa emergency exit road palabas ng mansyon. Tumingin siya sa hulihan ng sasakyan at nagulat siya nang matanaw ang kumpol ng mga reporters sa labas ng gate nila. What the heck is going on there? Habang papalayo sa mansyon, naisip niyang tawagan ng mga magulang niya. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa na tanging nadala niya sa pag-alis. Ngunit out of coverage ang mga ito. Nagbukas na lang siya ng Twitter para aliwin ang sarili habang nasa biyahe. Pero bumungad sa kanya na trending ang apelyido nila. Iba't ibang hashtag ang kalakip ng kanilang apelyido at isa sa mga yun ang nakakuha ng pansin niya.
#LancasterCorruptionExposed. Ano to? Napakunot noo siya, sa kadahan-dahang nag-scroll pa ibaba. Binasa niya mga post hanggang napahinto ang daliri niya sa isang repost na may caption na Official Statement to Follow. The Lancaster family remains silent amid explosive corruption files leak. #Justice for the People. What the fuck? Paano nasangkot sa corruption ng mga magulang ko? Hindi makapaniwala niyang sabi. Huminga ng malalim si Jiro. Hindi siya makapaniwala na magagawa ito ng mga magulang niya. Parehong engineer ang mga ito na nagpapatakbo ng isang construction firm. Pero ang mommy niya ay pumasok sa politika. Kilala niyang matulungin ng mga ito, palaging nagsisimba, at makamasa kaya nanalo sa unang termino ang kanyang ina. Mahirap paniwalaan ang binibintang ng media sa mga ito. Bumalik tayo sa Lancaster Mansion. Ngayon na. Utos niya sa driver, pero hindi siya nito sinunod. Pasensya na po sir. Ang utos po sa akin ay ilayo kayo sa syudad at dalhin sa probinsya ng Malverde. Baka madamay raw po kayo sa kasong hinaharap ng mga magulang mo. Kaso? So totoong sangkot sila sa malawakang korupsyon sa bansa? Hindi sumagot ang driver. Sa pananahimik pa lang nito, alam na ni Jiro ang sagot. Posibleng may katotohanan ng kumakalat na issue tungkol sa mga magulang niya. At wala siyang kaalam-alam na illegal palang ginagawa ng mga ito. Independent na siya simula nang mag-aral ng kolehiyo sa Singapore. At bihira na lang silang mag-usap. Simpleng kamustahan lamang ay ayos na. Hindi pwede. Ibalik mo ako sa mansyon. Kailangan ko silang tulungan. Bilang solong anak, tungkulin niyang tulungan ng mga magulang niya. May kakayahan siyang gawin yon kung hahayaan lamang siya ng mga ito. Pakiusap, sir. Huwag mo naman po akong pahirapan. Sinusunod ko lang pong utos sa akin. Susunduin na lang po kita kapag maayos ng lahat. Alam ko naman pong malulusutan din nila mama at sir ang problema. Kasama po nila si Attorney Trinidad. Bumuntong hininga si Jiro at pinilit na lamang maging positibo. Hindi makatutulong ang padalos-dalos niyang kilos. Baka mas lalong mapahamak ang mga magulang niya. Wala akong kakilala sa probinsya. Sa airport mo ko ihatid. Damn, hindi ko pala dala ang passport ko. Problemado niyang sabi. Huwag ka mag-alala, sir. May pamangkin po ako sa Malverde at siya muna mag-aasikaso sa'yo. Sa bahay muna niya kayo pansamantalang maninirahan habang mainit pa ang issue. Nanlulumong napasandal si Jiro sa upuan. Sa sitwasyon ngayon, hindi siya makalulusot sa airport kung aalis siya ng bansa. Tiyak na magdudulot yun ng komplikasyon kung aalis siya sa gitna ng issue. Damn it! Nagbabakasyon lang ako pero para na akong kriminal na nagtatago ngayon. Frustrated niyang sabi. Makalipas ang 4 na oras na biyahe, tumigil din ng sasakyan sa liblib na lugar. Tanging malalaking puno at masukal na kagubatan ang nakikita ni Jiro sa paligid. Walang kahit isang bahay at malubak pa ang daan. Sir, hindi po ako pwedeng magtagal. Baka masundan pa ako rito. Kailangan ko na pang umalis. Nasaan ang pamangkin mo? Bakit wala pa siya rito? Pakihintay na lang po siya, sir. Parating na rin po yun. Alam naman po niya ang lugar na to. Walang pagpipilian si Jiro, kundi bumaba ng sasakyan. Matiyaga siyang naghintay sa tabing daan nang umalis ang van. Naroon na siya uupo at tatayo dahil sa pagkainip. Pero wala pa rin siyang nakikita kahit anino ng isang tao. Nasaan na ba yung pamangkin ni Manong? Unti-unti, tinubuan si Jiro ng pagkainis. Nagdesisyon siyang maglakad-lakad muna at nagbabaka sakaling may makita siyang bahay. Ngunit ilang hakbang pa lamang ang nagagawa niya nang biglang sumulpot ang isang babae mula sa likuran ng malaking puno. Oh shit! Nasa po ni Jiro ang dibdib sa gulat. Mr. Jiro Lancaster? Tanong nito na tila sinisigurado kung sino siya. Ako nga, sino ka? Kunot noong tanong niya. Ngunit may malabong imahe siyang nakikita habang nakatingin dito. Raya Almeda, Mr. Lancaster. Nakangiti nitong pakilala. Pero hindi siya nadala sa maganda nitong ngiti. Nakita na ba tayo, miss? Yes, sir. Nakita na tayo kagabi. Akong tumawag ng tulong na maaksidente ka. Pumasok sa alaala ni Jiro ang babaeng tumatapik sa pisngi niya at ang mahina nitong boses. Naningkit ang mga mata niya dahil yun din ang rider ng motorsiklo. Kung ganun, ikaw pala ang kamote rider na dahilan ng aksidente ko. Hindi ako kamote, sir, ah. Tao po ako, nagsasalita, naglalakad at hindi nakabaon sa lupa. Umigting ang panga ni Jiro sa inis.
Ngunit hindi na niya pinagtuunan pa ng pansin yon dahil mas malaki ang problema niya ngayon. Ikaw ba ang pamangkin ni Manong? Napatigil si Jiro sa pagsasalita dahil hindi niya naitanong ang pangalan ng driver sa mansyon nila. Whatever his name is, ikaw ba ang susundo sa akin? Oo, ako nga. Bakit ka narito, sir? Uminit ang ulo ni Jiro sa tanong ni Raya. Seriously? You're asking me that? You're supposed to know what's going on here. Nagtataka lang kasi ako kung bakit dito ka dinala. Pinamumugaran to ng mga taong halangang kaluluwa. Lahat ng uri ng masasama nakatira na yata rito. At kung makikita ka nila, dalawa lang ang pwede mong hantungan. Mabilis na kamatayan o kidnap bago patayin. Naningkit ang mga mata ni Jiro at nagdududa siyang nakatingin kay Raya. Hindi niya masabi kung totoong sinasabi nito dahil mukhang gumagawa lamang to ng kwento. Ikaw ba talagang susundo sa akin, Raya? Bakit parang wala kang alam na ito ang meeting place niyo ng tito mo? Ngumiti na naman to. Pero naroon pa rin ang pagdududa sa tingin niya. Ako talagang susundo sa'yo. Pero nagtaka ako nang sumakay ka ng van kanina. Kaya sinundan ko ang sasakyan niyo. Gumamit lang ako ng shortcut kaya mas nauna ako dito. That doesn't make sense. Ikaw ang susundo sa akin pero hindi mo alam na ihahatid ako rito. Wala kasi akong tiyuhin, kaya hindi ko alam ang sinasabi mo. Napaatras ng bahagya si Jiro. Kahina-hinala ang babaeng nasa harapan niya kahit inosente itong tingnan. Sino ba nagpadala sa'yo rito, Raya? Sino? Sandali itong tumahimik na waring nag-iisip. Siguro masangkop na tanong kung anong nagdala sa akin dito, kaysa sino. Kasi dinala ako dito ng motorsiklo ko. Tama naman ang sagot ko sa malimong tanong, di ba? Nagtagis ang mga ngipin ni Jiro. Mas lalong sumasakit ang may benda niyang ulo dahil sa patong-patong na inis at stress. Pero chill lang si Raya. Nagawa pa nitong kumain ng chewing gum habang nakatingin ng inosente sa kanya. Can you stop messing around and just tell me what's really going on? Please be serious. Pinabilog at pinalobo ni Raya ang chewing gum bago yun pinutok. Nakailang ulit ito sa ginagawa bago sumagot. Oh sure, I'll be serious. Mabilis nagbago ang ekspresyon ni Raya. Mula sa mapang-asar ay naging matalim ang tingin nito. Because I need to be serious right now. Bumaling ito sa kabilang direksyon nang marinig ang tila na dudurog na tuyong dahon. Nagulat si Jiro nang biglang lumabas ang 4 na lalaki. Armado ang mga ito at may bahid ng uling sa muka. Nababalutan din ng damo ang camouflage na damit ng mga ito. Siya ang target natin. Patayin siya! Sigaw ng isa sabay turo sa kanya. Napaatras si Jiro habang inaangat ng mga lalaki ang baril sa direksyon niya. Hindi niya alam ang gagawin dahil sa pagkabigla. Hide! Idiot! Huwag kang tumungangarian kung ayaw mong mamatay! Sigaw ni Raya. Itinulak siya nito sa likod ng puno. Padapa siyang bumagsak doon bago tumama ang bala sa kinatatayuan niya kanina. Mabilis siyang bumangon at nagkubli. Habang si Raya naman ay nakadapa sa likuran ng bato, ilang dipa ang layo sa kanya. Namutla siya nang hugutin din ito ang isang baril sa ilalim ng jacket at seryosong magpakawala ng putok. Shit! Who is she? And why is she carrying a gun? Gulat niyang tanong sa isip. Hindi niya kilala ang babae. Pero nakakahanga ang galing nito sa paghawak ng baril. Mukhang sanay na sanay ito at hindi man lang kumukurap sa tubig nagpapakawala ng bala. Jiro, kapag sinabi kong tumakbo ka, tatakbo ka sa gubat. Huwag kang titigil, maliwanag. Sabi nito habang nakatutok pa rin ang tingin sa mga kalaban. Napalunok si Jiro sa seryosong boses ni Raya. Tila nagpapahiwatig yon na wala siyang pagpipilian kundi ang sumunod. Kaya lang, sobrang taas ng mga damo sa gubat at baka, takbo, Jiro! Kaagad nitong sigaw. What? Shit! Gulat niyang sabi pero tumakbo rin siya papasok sa gubat. Sinuong ni Jiro ang makapal na damuhan. May mga sanga at matalas na dahon ang humahampas sa mukha niya. Pero hindi siya tumigil tulad ng utos ni Raya, lalo na't patuloy pa rin ang putukan sa likuran niya. Damn! Ano ba talaga nangyayari? Sino mga lalaking yun? Bakit gusto nila akong patayin? Sabi niya na patuloy pa rin sa pagtakbo. Hindi napansin ni Jiro ang nakausling ugat ng punong kahoy. Natisod siya at nadapa. Wala siyang kaalam-alam na bangin ang nasa unahan niya, kaya diretso siyang gumulong pa ibaba. Pilit siyang kumakapit sa anumang madaanan ng mga kamay niya, pero nadadala lamang yun sa mabilis na paggulong ng katawan niya. Help! Sigaw niya sa abot na makakaya niya.
Sa mga sandaling yon, walang ibang tao na pumapasok sa isip ni Jiro kundi si Raya. Kung tinulungan siya nito kanina, baka magawa rin itong tulungan siya ngayon. Ngunit wala siyang ideya kung nasaan ng babae. Ni hindi niya alam kung nakaligtas pa ito sa mga kalaban kanina. Jiro! Nabuhayin ng loob si Jiro nang marinig ang echo ng boses. Alam niyang si Raya yon, pero hindi niya alam kung nasaan to. Eksaktong may nahawakan siyang katawan ng maliit na punong kahoy na nagpatigil sa paggulong niya. Ngunit agad din siyang tinubuan ng takot nang makita ang rumaragas ang agos ng tubig sa paanan ng bangin. Raya! I'm here! Sigaw niya. Sinikap niyang humawak ng mabuti sa punong kahoy kahit unti-unting dumudulas ang mga kamay niya. Raya! Muli niyang tawag sa pangalan nito kahit hindi niya ito nakikita kung nasaan. Kumapit ka lang, Jiro. Malapit na ako. Tumingin si Jiro sa itaas niya. Nakita niyang bumababa si Raya gamit ang isang baging. May pagmamadali sa mga kilos nito. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, may naapakan itong bato. Gumulong yun patungo sa kanya. Jiro, huwag kang bibitiw. Maliit lang yan. Mabubukulan ka lang yan. Napamura si Jiro sa isip at bahagyang napapikit nang tumama sa noo niya ang bato. Masakit yun, pero hindi yun ang pinag-aalala niya. Malapit na siyang makabitiw sa pagkakahawak niya. Raya! Akala niya tuluyan na siyang mahuhulog, pero naramdaman niya ang paghawak ng isang kamay sa pulsuhan niya. I'm here, Jiro. Hindi ko pwedeng mamatay hanggat buhay pa ako. Muling napatingin si Jiro kay Raya. Nakangiti pa rin ito kahit nasa bingit sila ng kamatayan. Tila baliwala rito na halos mawalan ng kulay ang kamay nitong mahigpit na nakahawak sa baging. Hindi rin ito pinapansin kahit parang mahahati sa dalawa ang manipis nitong katawan dahil sa pagkakahawak sa kanya. Raya? Kilos na, Jiro. Bago pa malagot ang... Shucks! Nalagot na nga! Parehong nanlaki ang mga mata nila nang malagot ang baging at sabay silang nahulog. Mahigpit pa rin siyang hinawakan ni Raya at ganoon din siya sa dalaga. Pero nagkahiwalay sila nang bumagsak sila sa tubig. Naramdaman ni Jiro ang sakit sa katawan, pero pinilit niyang lumangoy sa malakas na agos. Kaagad niyang hinanap si Raya nang lumitaw siya sa tubig. Raya! Sigaw niya habang tinatangi ng agos. Lulubog lilitaw siya sa tubig, pero tinitingnan pa rin niya ang paligid at nagbabaka sakaling makita ang dalaga. Ganoon na lamang ang tuwa niya nang matanaw itong nakapatong sa isang bato at waring hinahanap din siya sa paligid. Umaliwalas ang mukha nito nang matanaw siya. Walang pagdadalawang isip itong lumangoy patungo sa pampang at agad siyang hinabol. Jiro, gawin mong lahat makapunta lang malapit sa gilid ng ilog. Sigaw nito habang sinasabayan ng takbo ang pagdala ng agos sa kanya. Ginawa niya ang sinabi ni Raya. Nahirapan siya pero nagawa naman niya. Ngunit nagtaka siya nang mawala si Raya sa pampang. Raya, nasan ka na? Narito ako. Tumingin siya sa unahan. Naroon si Raya na patuloy sa pagtakbo at nauuna na ito sa kanya. Kinabahan naman siya nang makitang wala na itong dadaanan sa dulo ng tinatakbuhan nito. Isang makapal na kumpol ng mga punong kawayan ang nakaharang doon. Ngunit sa halip na huminto, mas lalo pa nitong binilisan ang pagtakbo hanggang makarating doon. Hindi na maasa si Jiro na maililigtas pa siya ni Raya kahit gustuhin nito. Wala nang sapat na oras at masyadong malakas ang agos. Baka nakalayo na siya bago pa ito makagawa ng paraan. Ngunit sa isang iglap, lahat ng pangamba niya ay biglang naglaho. Mabilis inakyat ni Raya ang punong kawayan. Naglambitin ito sa mga yon at gamit ang bigat ay nagawa nitong ibaba ang kawayan hanggang umabot sa tubig. Nagawa naman niyang humawak doon bago pa siya tuluyang tangayin ng agos. Ilang segundo lang ay nakalapit na siya sa pampang. Habol-habol ni Jiro ang paghinga habang mariing nakapikit. Akala niya katapusan na niya kanina, pero salamat kay Raya dahil buhay pa siya. Kailangan na nating umalis, Jiro. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Siguradong may nakarinig sa putukan kanina. Baka mapalaban na naman tayo kapag may dumating na panibagong kalaban. Paubos na rin ang bala ko. Sabi ni Raya nang makalapit ito sa kanya. Nagmulat ng mga mata si Jiro at tumingin kay Raya. Pero natigilan siya nang makita ang mga sugat nito. May mahaba itong gasgas sa pisngi. Puno ng galos ang braso at may malalim itong sugat doon. Napansin din niya ang punit sa jeans nito at may lumalabas na dugo roon. Marahil natamo nito ang mga sugat dahil sa mga kawayan. Okay ka lang ba, Raya?
Nag-aalala niyang tanong. Oo naman. Ikaw, okay ka lang ba? Baka may sugat ka, sabihin mo lang sa akin. Hahanap ako ng halamang gamot para gamutin yan. Natigilan si Jiro at napatitig dito. Mahirap paniwalaan na may ganitong klase ng tao na mas inuuna pa ang iba kaysa sarili. Hindi naman ito bulag para makitang okay lang siya. Oo, at masakit ang katawan niya, pero mas malala ang kalagayan nito kaysa sa kanya. Wala akong sugat, Raya. Pero ikaw marami. Sa tingin ko, malalim ang sugat sa braso mo. Kailangan natin gamutin yan. Wala to. Hindi naman to sagapal sa pagkilos ko. Ginalaw-galaw pa ni Raya ang braso na parang wala lang ang sugat nito. Kaya mas lumakas ang paglabas ng dugo mula roon. Umiwas siya ng tingin pero natawa lang ito sa reaksyon niya. Maliit lang ang sugat na to kumpara sa likod ko, Jiro. Nataplisan kasi ako ng bala kanina nang sinundan kita. Halika na. Kailangan na nating umalis bago pa ako mawalan ng malay rito. Hindi magawang seryosohin ni Jiro ang sinasabi ni Raya dahil nakangiti pa ito. Pero nagimbal siya nang tumalikod to sa kanya. Napupuno ng dugo ang bahagi ng damit sa likuran nito. Are you crazy, Raya? Bakit hinahayaan mo dumugo ng dumugo ang sugat mo? Pwede ko maubusan ng dugo at mapahamak lalo. Mabilis niyang hinubad ang white t-shirt niya. Piniga niya yon at lumapit kay Raya. Idinikit niya sa likuran nito ang damit. Pero bigla siya nitong sinakal. Nahigit niya ang paghinga sa talim ng tingin nito sa kanya. Raya. Mahina niyang sabi sa kabila ng mahigpit nitong paghawak sa leeg niya. Napakurap ito na parang natauhan at mabilis nang umiti bago siya bitiwan. Pasensya na. Nagulat lang ako kasi kumirot ang sugat ko. Ano ba kasing ginagawa mo? Nilalagyan ko lang ng tapal ang sugat mo sa likuran. Damit ang gamit mo? Tanong nito na sandaling tumingin sa hubad niyang katawan. Yes, baka kasi maubusan ka ng dugo at mawala ng malay. Hindi ko pa naman alam kung paano lumabas ng gubat na to. Seryoso ka ba? Maraming lamok dito. Okay lang sa'yo na papakin ka nila? I don't mind. At least you're safe. Hindi na niya hinintay na pumayag si Raya. Ipinulupot na niya ang damit sa bewang nito. Sinigurado niyang matatakpan ng ayos ang sugat nito at pansamantalang mapipigilan ang pagtudugo niyon. Pero naisip din niyang dudugo at dudugo pa rin yon kapag gumagalaw to. Hindi makakatulong sa sugat mo kung maglalakad ka. Papasanin na lang kita at sabihin mo na lang ang daan kung paano tayo makakalabas dito. Nagtaka si Jiro nang makitang titig na titig si Raya sa kanya. May problema ba? Tanong niya. Tahimik lang si Raya at nanatiling nakatitig sa kanya. Maya-maya ay bigla na naman tong umiti. Wala naman. Napaisip lang ako kung ito ba ang tamang panahon para makakita ng shirtless na bayani sa gitna ng gubat. Baka maging lamok ako bigla at isa sa mga humabol sa'yo. Huwag mo akong sisihin kapag akong unang kumagat sa'yo, ah. Jar. Seriously, Raya? Nakakapagbiro ka pa talaga sa lagay mong yan? Napayakap si Jiro sa sarili. Bigla siyang nahiya sa tingin ni Raya. Confident naman siyang maganda ang katawan niya. Binibigyan niya ng oras ang pag-eehersisyo kahit abala sa trabaho. Pero wala siyang nakikitang paghanga sa mga mata ng dalaga. Taliwas yun sa sinasabi nito. Okay lang, basta wag mo akong uubusin. May babalikan pa akong trabaho sa Singapore. Sabi na lang niya. Tumawa si Raya. Napatingin naman siya rito at unti-unti sumilay ang tipid ng ngiti sa mga labi niya. Ito ang unang beses na naaliw siya habang pinapanood tumawa ang isang babae. Na kung tutuusin ay estranghera pa rin sa kanya. Wala siyang ideya kung ano talagang pakay nito. Pero sapat na ang buwis buhay nitong ginawa para masabi niyang mabuti itong tao. Natutuwa siya dahil pagkatapos ng panganib ay nagagawa pa rin itong tumawa. Wow, I can't remember the last time I laughed that hard. Thank you, Jiro. Nagtaka si Jiro sa ibig nitong sabihin, pero hindi na siya nakapagtanong nang muli itong magsalita. Okay, fine. Kung gusto mo akong buhatin, good luck sa likod mo. Baka ikaw pang himatayin sa bigat ko. Iiwan talaga kita rito. Alam kong hindi mo gagawin yun. Kung plano mo akong iwan, ginawa mo na yun kanina pa. Ikaw ang savior ko, Raya. Kaya hayaan mong ako naman ang gumawa nito sa'yo. Sagot niya bago umupo ng patingkayad sa unahan nito. Pumasan ka na para makalis na tayo. Sumunod si Raya. Pero bago pa ito tuluyang makapasan sa likod niya, umungol ito sa sakit at napakapit sa balikat niya. Mabilis naman siyang umalalay rito para hindi ito matumba. Gosh, ngayon lang ako may nasandalan. Sumakit ulit ang sugat ko. Ngumiti ito at tinapik pa ang balikat ni Jiro na parang yun ang tinutukoy nitong masasandalan.
Ngunit pakiramdam niya, may mas malalim na kahulugan sa likod ng mga sinabi ni Raya. Pilit mo kasing ginagalaw ang sugat mo kanina pa. Kung tinuturo mo na lang ang daan palabas, baka nakalis na tayo rito. Ang kulit mo kasi. Aba, marunong din palang magsungit ang shirtless superhero. Sinamaan niya ng tingin si Raya, pero ngumiti lang to. Okay, papasa na po sa malapad mong likod. Sasamantalahin ko na, baka magbago pa ang isip mo. Minsan lang to mangyari sa buhay ko. Pumasan ito sa likod niya at marahang pinulupot ang dalawang braso sa leeg niya. Hinawakan niya ang dalawa nitong hita bago tumayo. May dadaanan lang tayo na makakatulong sa atin para makalabas ng tahimik sa gubat na to, sabi ni Raya. Okay, sige. Tugon niya at tahimik na naglakad ayon sa tinuturong direksyon ni Raya. Namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Bahagya na rin nakakaramdam ng pagod si Jiro, pero hindi siya huminto. Medyo malayo na rin ang nalalakad niya at hindi niya alam kung gaano kalayo pa ang lalakarin bago sila makalabas ng gubat. Ipapaalala ko lang, Jiro, kahit hindi ako makalakad ng maayos, kaya ko pa rin sumuntok kung sakaling ihulog mo ko. Maya-maya ay sabi ni Raya. Salamat sa pag-aalala, Raya. Pero kasalanan mo kapag nahulog ka. Kanina ko pa napapansin na dumidistansya ka sa akin. Naiilang ka ba? Naninibago lang ako kasi may nasasandalan ako ngayon na naglalakad na pader. Isang shirtless superhero. Hindi pader ang likod ko, Raya. Oo, talaga? Bakit ang tigas? Kung hindi to pader, ano to? Yari sa semento? Bumuntong hininga na lang si Jiro bago ilihis ang usapan sa mas seryoso. Kilala mo ba yung mga lalaking gustong pumatay sa akin? Hindi ko sila kilala, pero sa tingin ko hitman ng mga yon. Don't worry, hindi na sila makakahabol. Malala ang tama nila bago ko sila iniwan. Kaya lang, sinira nila ang motorsiklo ko. Wala tuloy tayong masasakyan paalis. Bakit gusto nila akong patayin? Siguro may gustong magpapatay sa'yo. Bali wala niyang tugon. Raya, please be serious. Sure ka ba? Gusto mo magseryoso ako? Makahulugan itong tanong. Napalunok si Jiro nang maalala ang nangyari kanina nang hilingin niyang magseryoso ito. Hindi makatutulong sa sitwasyon nila kung may susulpot na kalaban, lalo pat sugatan si Raya. I didn't mean that. Seryosong usapan ang tinutukoy ko at hindi yung katulad kanina. Wala naman akong sinabing ganun. Nagtanong lang ako kung gusto mo talaga magseryoso ako. Kasi anumang oras mula ngayon, magseseryoso na ako. May kalaban ba sa paligid? Kabado niyang tanong. Tumawa si Raya. Nakahinga siya ng maluwag dahil mukhang pinagtitripan lang siya ng babae. Pero muli siyang kinabahan na magsalita ito. Hindi kalaban, pero may baril. Anong ibig mo sabihin, Raya? Tumigil na si Jiro sa paglalakad at nagpalingalinga na sa paligid. Humigpit din ang hawak niya kay Raya at kung magkagipitan, handa na siyang tumakbo para tumakas. Ibaba mo na ako. Bulong ni Raya. Seryoso ka ba? Paano kung may kalaban nga? Mahihirapan kang tumakbo sa kondisyon mo. Hindi ko ugaling tumakbo sa laban. Ibaba mo na ako. Bilis. Bibitiwan pa lamang ni Jiro si Raya nang biglang may pumutok na baril at tumama ang bala sa paanan ng binata. What the hell? Bulalas ni Jiro. Relax, Jiro. Hindi na siya pumapatay ng tao. Nananakot lang. Paano ako magre-relax kung munti ka na akong tamaan ng bala? At anong hindi na siya pumapatay ng tao? Ibig sabihin pumapatay talaga siya dati. Raya naman, ginagawa mo ba talagang biro ang sitwasyon natin ngayon? Munti ka na tayong mamatay pero kalmado ka lang dyan. Wala naman kasing dapat ikatakot. Praning ka lang talaga. Mariing napapikit si Jiro para pigilan ang pagkainis. Pero mabilis din siyang napamulat nang marinig ang boses ng isang matanda. Sino kayo at anong ginagawa niyo rito? Mula sa malagong damo, lumabas doon ang isang matandang babae. May hawak itong shotgun at may sukbit na basket sa likuran. Seryoso itong nakatingin kay Raya at tila pilit kinikilala ang dalaga. Samantala napangiti si Raya nang makita ang matanda. Ilang taon na silang hindi nagkikita pero malakas pa rin ito gaya ng dati. Kamusta Lola Sabel? Hindi mo na ba ako natatandaan? Sabagay, 13 years old pa lang ako nang umalis kami rito. Ako to si Raya, isa sa mga apo mo. So, you're from Malverde? Gulat na tanong ni Jiro. Obvious ba, Jiro? Hindi ko naman siguro malalaman ng pasikot-sikot dito kung first time ko rito, di ba? I'm just asking, Raya.
And I just answered your question. Sagot din niya ng nakangiti. Tipid nitong tugon na mas lalong nagpatawa sa kanya. Ang pikunin kasi masyado ng CEO na ito. Tumikim ang matanda para kunin ang atensyon nila. Nakita ni Raya ang mataman nitong tingin sa kanya. Bakas ang pagtataka sa kulubot nitong mukha habang nakatingin sa mga sugat niya. May sugat ka, Raya. Kailangan maggamot yan. Sumunod kayo sa akin. Tahimik na naglakad si Jiro para sundan ng matanda. Pagdating sa bahay kubo ni Lola Sabel, kaagad itong naghanda ng mga halamang gamot. Ginamot nito ang mga sugat niya habang si Jiro naman ay nanatili sa labas at pilit binubuksan ang nabasang cellphone. Bakit bumalik ka pa rito, Raya? Pinaalis ko na kayo ng mga magulang mo para magbagong buhay sa syudad. Bakit narito ka na naman? At sino yung lalaki sa labas? Bakit kasama mo siya? Mahina pero may diin na tanong ng matanda. Mahabang kwento, Lola. Hindi naging maganda ang buhay namin sa syudad. Mas mahirap ang buhay ron kaysa rito sa Malverde. Magulo lang dito dahil sa kaliwat ka ng barilan. Pero may nakakain naman kami dito kahit papaano. Sa syudad, kakaiba ang gulong mayroon doon. Bihira ang may baril, pero madalas may rambulan. Wala rin kaming makain doon kung hindi kami mamumulot ng basura. Nakikipag-away kami ng mga kapatid ko para lang protektahan ang basurang naipon namin. Natuto rin kami magnakaw ng magkasakit si inay. Si itay naman nalulong sa sugal at nabaon sa utang. Nasaan na sila ngayon? Bakit ikaw lang ang bumalik? Patay na po sila, Lola. Pinatay sila ng mga sindikatong pinagkakautangan ni itay. Si itay lang naman ang kailangan nila. Pero sinunog nila ang bahay namin at ako lang po nakaligtas. Nanghihinang napaupo ang matanda sa tabi niya. Nakita niya ang pangingirid ng luha nito, pero pinigilan nitong pumatak yun. Simula nang magkaisip siya, hindi pa niya nakikitang umiyak ang lola niya. Hindi ito nagpapakita ng kahinaan kahit halos araw-araw ay may kaguluhan sa kanilang lugar. Pero yun ang dahilan kaya itinaboy sila nito patungo sa syudad. Sino yung lalaki sa labas? Bakit magkasama kayo? At bakit may sugat ka mula sa tama ng baril? Anong nangyari sa iyo pagkatapos mong makaligtas? Bumuntong hininga si Raya. Umiwas siya ng tingin sa kanyang lola at natuon iyon sa mga kamay niya. May kumupkop po sa akin mula sa lansangan at kilala siya sa tawag na nightshade. Sinanay niya ako sa iba't ibang bagay hanggang matutuhan kong lumaban. Pero hindi rin po nagtagal ang buhay niya. Nang mamatay siya, sa akin niya iniwan ang trabaho niya, ang pagkakakilanlan. Yung lalaking kasama ko po ay parte ng trabaho ko. Sa tingin ko po may nag-set up kay Jiro para patayin. Kaya dinala siya rito sa Malverde. Yun po ang dahilan kaya narito ako ngayon. Raya, magtapat ka sa akin. Pagliligtas na ba ang trabaho mo? Naikuyom ni Raya ang mga kamay, pero nanatili ang tingin niya roon. Gayunpaman, napansin pa rin niya si Jiro sa sulok ng kanyang mga mata. Nakatayo ito sa gilid ng pinto at alam niyang nakikinig ito sa usapan nila ng matanda. Hindi po, Lola. Pumapatay rin po ako kung kinakailangan. Pero sinisigurado ko pong guilty ang mga taong yun. Alam ko makasalanan ako, pero may konsensya pa rin ako. At hindi ako nagpapakita ng konsensya sa mga taong halangang kaluluwa. Raya, dumaan din ako sa ganyang buhay. At alam kong hindi ka masaya. Habang maaga pa, bitiwan mo na ang ganyang trabaho. Bata ka pa at makakahanap ka pa ng totoong kasiyahan. Naisip ko na rin yan, Lola. Nakaganti na ako sa mga pumatay sa pamilya ko at kontento na ako ron. Ngayon, tatapusin ko lang po ang trabaho ko kay Jiro at tahimik akong aalis sa mundong ginagalawan ko. Marahang hinaplos ng lola niya ang kanyang buhok, kaya napatingin siya rito. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Patawad kung itinaboy ko kayo, Apo. Akala ko'y mas gaganda ang buhay niyo sa syudad. Pero nagkamali pala ako. Salamat at kahit papaano'y nakaligtas ka. Ang totoo po niyan, nagalit talaga ako sa'yo dahil pinaalis mo kami, Lola. Yun ang dahilan kaya hindi kita binalikan dito. Naisip ko rin po na walang patutunguhan na galit ko. Hindi na yun maibabalik ang buhay ng pamilya ko. Kaya pinapatawad na po kita, Lola. Hindi rin po ako magtatagal dito. Kailangan ko pong ihatid si Jiro. Aalis din po ako pagkatapos magamot ng mga sugat ko. Hindi kita pipigilan na po. Pero kumain muna kayo bago umalis mamaya. Tumango si Raya. Nagpatuloy naman ang matanda sa paggamot sa mga sugat niya. Matapos iyon ay kumain muna sila at nagbigay ito ng tuyong damit bago sila umalis.
Inihatid sila ng kakilala ng lola niya hanggang sa sakayan patungong syudad. Habang nasa bus, napansin ni Raya ang pagiging tahimik ni Jiro. Kanina pa itong hindi nagsasalita simula nang dumating sila sa bahay ng lola niya. Bakit ang tahimik mo, Jiro? Ayaw mo ba sa kulay ng damit mo? Pasensya na kung yan lang ang meron sa kubo ni lola. Mukhang maayos naman kahit bulaklakin. Isipin mo na lang nasa beach ka. Tanong niya na may halong biro. Hindi naman ito sumagot at nakatingin lang sa labas ng bintana. Dahil ba nasira ang phone mo kaya tahimik ka? May telepono naman sa pupuntahan natin. Gamitin mo na lang yun kung may tatawagan ka. Bukas naman na ihahatid na rin kita. Bumaling sa kanya si Jiro. Umawang ang bibig nito na parang may sasabihin. Pero itinikom din at tumingin sa paligid. Bumuntong hininga ito bago muling tumingin sa labas ng bintana. Marahil nag-aalinlangan itong magsalita dahil sa mga tao. Kung may sasabihin ka at ayaw mong marinig ng iba, ibulong mo na lang sa akin. Nagulat si Raya nang maramdaman ng kamay ni Jiro sa pisngi niya, sabay kabig nito palapit sa ulo niya. Halos sakupi ng kamay nito ang kalahati ng mukha niya. Kailangan mo pa bang gawin yan, Jiro? Pwede namang ikaw na lang ang lumapit, diba? Hindi inaasahan ni Raya na susundin ni Jiro ang sinabi niya. Lumapit ito at ilang pulgada lamang ang layo ng labi sa tenga niya nang magsalita ito. Sino ka ba talaga, Raya? Bulong nito na may diin sa boses. Sinabi ko na sa'yo kung sino ako. Ako si Raya Almeda, ang savior mo. Hindi yan ang gusto kong malaman. Narinig ko ang pag-uusap niyo ng lola mo kanina. Ano ba talaga ang pakay mo sa akin? Iniligtas mo ba ako para patayin lang din? Makakaya mong gawin yun dahil sa trabaho mo, tama ba? Mahina nitong sabi, sapat lang para siya ang makarinig. Tama ka. Magagawa ko yun kung gugustuhin ko. Pero alam mo, sinadya kong marinig mo yun para malaman ko ang reaksyon mo. Ngumiti siya bago tumingin dito. Masamang tao na ba ang tingin mo sa akin ngayon? Dahil sa mga narinig mo kanina, Mr. CEO? Natigilan si Jiro, pero naglakbay ang tingin nito patungo sa mga labi niya. Lumamlam ang mga mata nito nang muling tumingin sa mga mata niya. Bahagya ring humaplos ang hilalaki nito sa pisngi niya. Raya? Malamyos nitong bulong. Naiilang naman siya sa liit ng distansya nilang dalawa. Parang may magnet ang mga mata ni Jiro na humihila sa kanya. Kung hindi siya iiwas, baka kung ano pa ang masabi niya. Nasagot ko na ang tanong mo, Jiro. Lumayo ka na, ay! Napasigaw si Raya nang gumewang ang bus. Bahagya siyang dumaos-dos palapit kay Jiro. At ganoon na lamang ang pamimilog ng mga mata niya nang aksidenteng lumapat ang mga labi nila sa isa't isa. Mabilis na siyang dumistansya bago pa ito makapag-react. Binalingan na lang niya ang driver para itago ang pagkailang niya sa lalaki. Manong, dahan-dahan po sa pagmamaneho. Sigaw niya sa driver. Marahan naman ang pagmamaneho ko, miss. Palikulang ang daan kaya gumewang tayo. Pasensya na. Humugot ng malalim na paghinga si Raya. Pasimple niyang idinikit ang palad sa tapat ng puso niya. Kunot noon niyang dinama ang malakas na tibok niyon. Para siyang kinakabahan, pero hindi naman siya natatakot. Alam niya ang kaba ng takot, dahil ilang beses na niyang naramdaman yon noong nagsasanay pa lamang siya sa ilalim ng orihinal na nightshade. Buong buhay niya, nakatuon lamang siya sa pagsasanay at trabaho. Pero hindi niya naramdaman ang ganitong kaba. Pero dahil kay Jiro, may bagong damdamin ang umusbong sa puso niya. Jiro, baling niya sa lalaki, pero natigilan siya nang mapansin ang tipid nitong ngiti habang hinahaplos ang labi. Bakit? Napakorap si Raya at hindi agad nakapagsalita. Gusto niyang kutusan ang sarili dahil sa unang pagkakataon na duwag siya. Magtatanong lang sana siya kung anong klase ng damdamin ang nararamdaman niya, pero ayaw nang lumabas sa bibig niya. Sasabihin ko lang na malapit na tayong bumaba. Huwag ka matutulog, baka iwanan kita. Sa halip ay sabi na lang niya bago muling tumingin sa unahan. Okay. Maiksi nitong tugon. Hindi na muling nagsalita si Raya hanggang makababa sila ng bus. Sandali silang tumigil sa waiting shed ng bus stop para makiramdam sa paligid. Nang masigurado niyang walang panganib, pumara siya ng taxi at pumunta sa pinakamalapit na hotel. Doon niya iiwan pansamantala si Jiro. Babalik ako bukas. Huwag kang lalabas hanggat wala ako. Tumawag ka na lang ng room service kung may kailangan ka tulad ng damit, pagkain at kung ano-ano pa. Babayaran ko na lang pagbalik ko. Bili niya kay Jiro nang ihatid niya ito sa kinuha niyang silid sa isang hotel.
Saan ka pupunta, Raya? Uuwi muna ako. Huwag kang mag-alala, ligtas ka rito. Sige na, pumasok ka na sa loob. Itinulak ni Raya papasok ng silid si Jiro. Siya na rin ang nagsara ng pinto bago siya umalis. Sinigurado muna niyang ligtas ang paligid bago tuluyang nilisan ng hotel. Kailangan niyang kumuha ng panibagong sasakyan para ihatid ito bukas sa nakatalagang lugar ayon sa kanyang misyon. Samantala, sa silid ng hotel, nanghihinang napaupo sa gilid ng kama si Jiro. Sa totoo lang, nagulat siya sa mga narinig tungkol kay Raya. Nagkaroon ng pangamba sa dibdib niya at napaisip kung ligtas ba talaga siya sa dalaga. Ngunit lahat ng pag-aalala niya ay biglang naglaho pagkatapos ng aksidente nilang halik. Nakita niya ang kunot sa noon nito habang nakahawak sa tapat na puso. Sa unang pagkakataon, nakita niya itong naguluhan. Raya, masasabi kong magaling ka sa larangan ng trabaho mo. Pero inosente ka pa rin sa maraming bagay. Kailangan mong matutuhan paano umibig. Wait, what the hell did I say? Mabilis niyang bulalas nang ma-realize kung anong lumabas sa bibig niya. Pabagsak siyang humiga sa kama habang nakalawit ang dalawa niyang paa sa sahig. Naaalala niya ang mga pinagdaanan nila ni Raya. Isang araw pa lang silang magkasama, pero ang dami na agad nangyari at hindi niya maiwasang humanga sa dalaga. Kung wala ako sa ganitong sitwasyon, makilala ko kaya ang isang tulad mo? Bulong niya habang nakatitig sa kisame. Biglang napabangon si Jiro nang maalala ang mga magulang niya. Tinungo niya ang telepono sa loob ng silid at tumawag sa mansyon nila. Kasambahay naman ang sumagot sa kanya. I want to talk to my parents. Call them now. Hurry up. Nagmamadali niyang utos. Sir Jiro, ikaw po ba ito? Yes, ako nga. Tawagin mo na sina Mommy at Daddy. Gusto ko silang makausap. Wala po sila rito, sir. Hinuli po sila ng mga pulis kanina at dinala sa presinto. Hanggang ngayon hindi pa po sila bumabalik. Naikuyom ni Jiro ang kamay. May hinala na siya kung anong dahilan ng pagkakadakip sa mga ito. Gayunpaman, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala para sa kaligtasan ng kanyang mga magulang. Baka may gusto rin pumatay sa mga ito tulad ng nangyari sa kanya kanina. Sir, may bilin po si ma'am kung sakaling tumawag ka. Ang sabi po niya, ilayo mo raw po ang sarili mo sa issue ngayon at huwag ka raw pong makikisali. Umalis ka na raw po ng bansa kapag may pagkakataon pa. Bakit daw? Hindi ko po alam, sir. Yun lang po ang bilin niya sa akin eh. Sige, salamat. Ibinaba ni Jiro ang telepono. Bumalik siya sa pagkakaupo sa gilid ng kama bago itukod ang dalawang siko sa hita. Isinubsob niya ang mukha sa sariling palad. Kapag gawan ay napasuklay sa buhok niya. Gusto niyang masiguro ang kaligtasan ng mga magulang niya. Kaya naisipan niyang tawagan ng abogado ng pamilya niya. Pero hindi niya alam ang contact number nito. Shit! Paano ko siya makakausap? Naisip niya si Raya at baka matulungan siya nito. Nagmamadali siyang tumayo para lumabas ng silid, pero napahinto siya nang bubuksan ang pinto. Hindi niya alam kung saan to pupuntahan at mahigpit din ang bilin nito na wag siyang lalabas. I guess I'll just have to wait for her until tomorrow. Kinabukasan, maagang tumawag ng room service si Jiro para sa kanyang agahan. Nagpabili rin siya ng damit para may maayos siyang maisuot sa pupuntahan nila ni Raya. Hindi siya lumabas tulad ng utos nito at hinintay lamang ang pagbalik nito upang masabi ang tulong ng kailangan niya. 9:00 ng umaga nang marinig ni Jiro ang doorbell. Nagmamadali naman siyang pumunta sa pintuan at pinagbuksan to. Bumungad sa kanya si Raya. Tulad ng dati, nakasuot ito ng black jeans at hoodie jacket. Looks like you're ready, Mr. CEO. Nakangiti nitong sabi bago pinasadahan ang suot niyang polo at jeans. Raya, I need to talk with my parents. Can you help me contact Attorney Manuel Trinidad? He's our family lawyer. Tipid itong umiti bago simeryoso. I'm sorry, Jiro. Hindi na yan parte ng trabaho ko. Umalis na tayo at baka naghihintay na ang taong susundo sa'yo. Sinabi ko sa kanila na ngayon kita ihatid. Sagot nito bago nagpatiunang naglakad. Walang nagawa si Jiro kundi sumunod kay Raya. Tahimik lang itong naglalakad hanggang makarating sila sa nakahimpil na motorsiklo sa labas ng hotel. Ibinigay nito ang isang helmet sa kanya bago ito pumesto sa unahan. Raya, can you help me again with this one? Wala akong kilala na pwedeng kontakin maliban sa lawyer ng pamilya namin. Siya na lang ang pag-asa ko para makausap ang parents ko. Nasaan ba ang parents mo, Jiro? Bakit hindi mo sila tinawagan kagabi para makausap? Huminga ng malalim si Jiro. They're in jail.
Hindi kami nakapag-usap ng maayos kahapon bago nila ako pinilit umalis. Naguguluhan ako sa mga nangyayari. Nasa mansyon na sila kahapon pero nakakulong na agad sila ngayon. Imposible mo silang makausap kung kahapon lang silang nakulong. Hindi pa sila papayagan ng mga otoridad na tumanggap ng tawag o bisita sa ngayon. Alam ko, kaya kailangan ko makausap si Attorney Trinidad. Pinagkakatiwalaan siya ng mga magulang ko. At marahil alam niya ang punot dulo ng lahat. Pangungulit pa niya. Jiro, you're a CEO. You have connections. Bakit hindi mo ginamit yun para makontak ang abogadong sinasabi mo? At this point, I can't trust anyone else but you, Raya. I wouldn't advise trusting me, but I can guarantee your safety until this task is done. Sumakay ka na para matapos na tayo. Masyadong matagal ang 2 araw para sa pipitsuging trabahong to. Nagtaka si Jiro sa pagbabago ng mood ni Raya, pero hindi na lang siya nagtanong. Nakakatakot ang pannilisik ng mga mata nito. Okay, sorry. Paumanhin niya bago umangkas sa motorsiklo nito. Umatras siya pahuli at humawak sa bakal sa likuran para manatili ang kanyang balanse. Jiro, hindi tayo stable kung nasa dulo ka. Lumapit ka rito at sa akin ka humawak. Lumapit siya kay Raya at humawak sa mga balikat nito. Paano ako makakapagmaneho ng maayos kung dyan ka hahawak sa balikat ko? Bumitiw si Jiro sa balikat ni Raya at humawak siya sa laylayan ng jacket nito. Leche naman, Jiro. Naiinis na ako. Nataranta si Jiro. Naiinis pa lang si Raya pero natataranta na siya. Ano pa kaya kapag nagalit na to sa kanya? Sorry, hindi ko alam kung saan ako hahawak saka may sugat ka sa likod, di ba? Baka kasi masagi ko. Bakit kasi nasungit mo ngayon? Paano hindi ako magsusungit? Hindi mo ako pinatulog kagabi. Wala akong ginagawa, Raya. Inosente niyang sabi. Anong wala? Pabalik-balik ka sa isip ko. Nagulat si Jiro sa sinabi ni Raya, pero napatingin rin siya. Ibig sabihin lang niyon, iniisip din pala siya nito kagabi. Mabuti na lang at nakatalikod ito, dahil baka mas mainis ito kapag nakitang nakangiti siya. Tumikhim muna si Jiro bago nagsalita. Nag-aalala nga kasi ako sa sugat mo kung didikit ako sa likod mo. Mahinahon niyang tugon. Humawa ka man o hindi, sugat pa rin yan at hindi agad-agad gagaling. Kumilos ka na kung ayaw mong ibigay kita sa mga gustong pumatay sa'yo. Raya, alam ko namang kaya mong gawin ng banta mo. Pero ayos lang ba sa'yong nakayakap ako? Nag-kiss na nga tayo, mag-iinarte pa ba ako sa yakap mo? Parang mababawasan naman ang pagkatao ko kung yayakap ka. Nakagat ni Jiro ang ibabang labi nang maalala ang aksidente nilang halik ni Raya sa bus. Hindi naman yun ang first kiss niya dahil may mga nagdaan na siyang relasyon. Pero pakiramdam niya ay yun ang pinaka-espesyal. Aksidente naman yun. Hindi nga matatawag na halik yun kasi ang bilis mong lumayo. Katwiran niya. Ang dami mong sinasabi, Jiro. Daig mo pang nagdadalaga. Yumakap ka na nga. Kinuha ni Raya ang 2 niyang kamay at inilagay sa bewang nito bago pinatakbo ang motorsiklo. Sa liit ng bewang nito, halos masakop na yun ang 2 niyang braso. Kaunting galaw lamang ay tiyak na masasagi niya ang dibdib nito. Pero pinilit niyang huwag gumalaw ang mga braso niya. Nag-ingat din siyang huwag masagi ang sugat sa likod nito. Halos 1 oras sila sa biyahe nang marating nila ang lugar. Iniwan ni Raya ang motorsiklo sa labas at naglakad na lang sila papasok sa makipot na daan. Kapansin-pansin naman ang pagmamasid ng dalaga sa paligid. Sa itsura pa lang nito, parang nakahanda na ito sa anumang mangyayari doon. Sino ang pupuntahan natin dito, Raya? Curious na tanong ni Jiro. Hindi ko pa alam. Malalaman natin pagkarating sa lumang simbahan. Sino bang nag-utos sa'yo na dalhin ako rito? Kliyente ko. At huwag ka ng maraming tanong. Basta i-deliver daw kita sa kanya ng ligtas. Ilang minutong paglalakad, natanaw na rin ni Jiro ang simbahan. Kumukupas na ang pintura niyon at ginagapangan ng ligaw na damo ang ilang bahagi ng pader. Mabuti na lang at tanghaling tapat sila pumunta roon. Kundi, kikilabutan na siya sa itsura pa lang ng paligid. Maghintay na lang tayo rito. Muling sabi ni Raya bago ito umupo sa isang tuod na punong kahoy malapit sa pasokan ng simbahan. Sumandal ito sa lumang pader bago pumikit. Umupo rin si Jiro malapit kay Raya. Pinangmasdan niya ang dalaga habang ito'y nakapikit. May band-aid pa ito sa pisngi. Pero hindi na yun maitatago ang inosente nitong itsura. Hindi mahahalata na marunong itong humawak ng baril. At sa liit ng katawan nito, hindi rin halata na mas malakas pa ito sa ibang lalaki at sa kanya. May paparating. Seryosong sabi ni Raya bago nagmulat ng mga mata. Huling-huli nito na nakatitig siya rito, pero binaliwala lang nito at tumayo.
Mr. Lancaster. Tawag ng bagong dating kay Jiro. Bumaling ang binata rito at laking tuwa niya nang makita ang taong gusto niyang makausap. Attorney Trinidad. Tumayo si Jiro at mabilis na nilapitan ng matanda. Attorney, salamat at narito ka. Gusto talaga kitang makausap tungkol kina Mami at Daddy. Ayos lang sila, iho. Ako ang inatasan nilang sumundo sa'yo kapag dinala ka rito. Tutulungan kitang umalis ng bansa sa lalong madaling panahon. Ano ba nangyari, attorney? Hindi ako aalis hanggat hindi ko sila nakakausap. Sa sasakyan na lang tayo mag-usap, iho. Bulong nito bago tumingin sa direksyon ni Raya. Ikaw siguro ang broker ni Nightshade, iha. Narito ba siya? Lumapit sa kanila si Raya bago ngumiti sa matandang abogado. Wala rito si Nightshade, attorney. Pero anumang oras pwede siyang lumabas kapag kumilos ng hindi maganda ang mga kasama mo. Nilibot ni Jiro ang tingin sa paligid, pero wala naman siyang nakikitang ibang tao maliban sa kanilang tatlo. Tumikim si Attorney Trinidad. Malakas ang pakiramdam mo, iha. Pero mga tauhan sila ng Lancaster at walang dalang kapahamakan. Sinisigurado lang nilang ligtas si Jiro. Namangha naman si Jiro sa talas ng pakiramdam ni Raya. Sadyang kakaiba ito sa mga babaeng nakilala niya. Mabuti naman kung ganun. Pinapasabi rin pala ni Nightshade na ipadala niyo agad ng full payment bilang pagtatapos ng transaction niyo. Alam niyo naman sigurong kondisyon niya, di ba? Alam ko, iha. Ayaw niya ng niloloko at ayaw niya ring nasasaktan ng broker niya. Hayaan mo't aayusin ko ang full payment pagkahatid ko kay Mr. Lancaster sa ligtas na lugar. Okay, good. Tapos na ang trabaho ko dito. Aalis na ako. Raya. Tinangkang tigilan ni Jiro ang pag-alis ng dalaga, pero hinila na siya ni Attorney Trinidad palayo sa dalaga. Umalis na tayo, iho. Tinanaw na lang ni Jiro ang papalayong bulto ni Raya. Kung gaano kabilis niya itong nakilala, ganoon din kabilis itong lalayo sa kanya. Paalam, Raya. Salamat at nakilala kong isang babaeng katulad mo. Bulong niya sa isip bago tumalikod. Ngayon, magkaibang direksyon na ang tinatahak nilang dalawa at walang makapagsasabi kung magkikita pa ba sila muli. Ilang sandali pa'y nakasakay na si Jiro sa sasakyan ni Attorney Trinidad. Nagtagis ang mga ngipin niya nang makita ang driver na siya ring naghatid sa kanya sa Malverde. Alam mo bang mapanganib ang lugar na yun, ha? Muntikan na ako mamatay ron. Galit niyang sabi sa driver. Jiro, huminahon ka lang. Wala siyang kasalanan. Napag-utusan lamang siya. At sinong mag-uutos sa kanya, attorney? Imposibleng ipag-utos yun ni na Mommy at Daddy kung alam nilang mapapahamak ako. Isa pa, sinabi niyang may susundo sa akin, pero yun pala ang hitman na naroon. Tama naman na may sumundo sa'yo at nakaligtas ka dahil sa kanya, iho. Hindi si Raya ang susundo sa akin, attorney. Hindi niya kilala ang driver na to. Yun ba ang sinabi niya? Kunot na o siyang tumingin sa abogado. What do you mean? Tauhan ni Nightshade ang dalagang yun, Jiro. At kilala bilang freelance operative ang pinagsisilbihan niya. Hindi sila maaaring pagkatiwalaan dahil pera ang boss nila. Ginagawa nila ang anumang ipag-utos ng kliyente kabilang na roon ng pagpatay. Kailangan natin ibigay agad ang full payment sa serbisyo nila. Kundi babalikan tayo ni Nightshade para maningil. Hindi pera ang sinisingil nila kapag hindi tayo tumupad sa usapan, kundi buhay ang kapalit niyon. Narinig na yun ni Jiro mula kay Raya, pero hindi siya naniniwala na masama itong tao. May dahilan kaya gumagawa ito ng labag sa batas. Fine. Ano nangyari sa mga magulang ko, attorney? Paano sila nasangkot sa corruption? Kilala silang maayos na politiko at negosyante. Paglilihis niya sa usapan. Nagsimula ito 2 taon na nakararaan. Nalugi ang kumpanyang hawak ng daddy mo, kaya kinupit nila ang pondo ng gobyerno para sa mga proyekto. Imposibleng malugi ang kumpanya ni daddy, attorney. Stable yun at malawak ang koneksyon ni daddy. Sa kanila na-award ang malalaking proyekto ng gobyerno. Paano sila malulugi nun? Oo, imposible. Pero naging posible, iho. May pumasok na bogus supplier na inaprobahan mismo ng ilang board members. Akala nila legal na transaksyon, pero pera pala yun ng sindikato. Nang mabuko ang shortfall, kinailangan nilang punan yun at doon na nagsimula ang pagkuha nila ng pondo ng gobyerno. Lumaki yun ng lumaki hanggang mabisto sila ngayon. Sana sinabi nila sa akin parang natulungan ko sila. I can lend them money. Pwede rin akong mag-loan matapalan lang ang pagkalugi nila. Ayaw ka nilang madami sa problema, Jiro. At saka nagsisimula pa lang ang green axis ng mga panahong yun. Bumuntong hininga si Jiro. Marahan niyang minasahe ang kanyang noo, pero napangiwi siya ng kumirot yun. Nawala sa isip niya na may sugat din siya roon. Kailangan ko makausap ang mga magulang ko, attorney. Hindi ako aalis ng bansa hanggat hindi ko sila nakakausap.
Sabi na lang niya sa matandang abogado. Gagawa natin ng paraan yan, iho. Sa ngayon, manatili ka muna sa ligtas na lugar. Dinala si Jiro ng abogado sa isang maliit na subdivision. Pansamantala siya nitong iniwan doon kasama ang 3 lalaki na magbabantay raw sa kanya. Akala niya ilang araw lamang siyang mananatili roon, pero tumagal siya roon ng halos 2 linggo. Bakit hindi pa bumabalik si Atty. Trinidad? Nasaan na siya? Tanong niya sa mga lalaki habang naglalaro ng cards ang mga ito. Umiling lamang ang mga ito bago nagtawanan habang patuloy sa paglalaro. I'm asking you, nasan si Atty. Trinidad? Bakit hindi pa siya bumabalik dito? Babalikan ka lang niya rito kapag ididispatcha ka na niya. Sagot ng isa sa 3, tumawa pa. Hinaklit ni Jiro ang kwelyo nang nagsalita. What did you say? Nagalit ito at ibinagsak ang hawak na baraha sa mesa bago siya itinulak. Bahagya siyang napaatras pero kaagad umangat ang kamao niya at sinuntok ito. Bumagsak ang lalaki kaya tumayo ang 2 nitong kasama. Pinagtulungan siya ng 3 pero nagawa niyang mapabagsak ang mga ito. You lied to me, attorney. Mananagot ka. Galit niyang sabi bago lumabas ng bahay. Laking gulat ni Jiro nang mas marami ang mga lalaking nakaabang sa kanya roon. May hawak na baseball bat ang iba sa mga yon at kasama ng mga ito ang driver na naghatid sa kanya sa Malverde. Oras na para matuluyan ka, Mr. Lancaster. Kung nakaligtas ka sa Malverde, ngayon hindi na. Sabi ng driver. Binalibutan si Jiro ng mga lalaki at hinawakan siya ng 2 sa mga ito. Nahirapan siyang kumilos nang ilagay ng mga ito ang kamay niya sa likuran. Ano ba talagang kailangan niyo sa akin, ha? Wala akong kinalaman sa kaso ng mga magulang ko, okay? Ang totoo, wala na kaming kailangan sa'yo, Mr. Lancaster. Nagamit ka na namin laban sa mga magulang mo. Inako na nila ang kasalanan ng hindi dinadawit ang boss ko. Alam mo, matalino ang mga magulang mo. Ginawa nila ang lahat para iligtas ka. Biruin mo yun. Kinuha nila ang serbisyo ni Nightshade. Kaya lang pinagkatiwala nila kay Atty. Trinidad ang pagsundo sa'yo. Hindi nila alam si attorney ang utak na lahat ng pagkakadawit nila sa korupsyon. Tumawa ito na nagpakulo sa dugo niya. Mabuti na rin at nakaligtas ka sa mga tauhan ni Boss sa Malverde dahil may pakinabang ka pa pala. Akala kasi ni Boss magiging sagabal ka sa plano, pero ikaw pala magiging daan para magtagumpay siya. Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa nyo. Mga hayop kayo. Nagpumiglas si Jiro sa hawak ng 2 lalaki, pero sunod-sunod siyang sinuntok ng driver sa sikmura. Nagawa niya itong sipain, pero hinampas ng kasama nito ang binti niya. Napasigaw siya sa sakit, pero binusalan siya ng driver sa bibig. Tiisin mo lang ang sakit hanggang ikaw na mismo ang sumuko, Mr. Lancaster. Sisihin mo ang mga magulang mo sa nangyari sa'yo. Kung sumunod sana sila sa plano ni attorney, maayos pa sana ang takbo ng buhay niyo. Sa kakundangan tanga ka rin naman kasi. At umuwi ka pa ng Pilipinas. Nadamay ka tuloy. Sabi pa ng driver bago siya takpan ng sako sa ulo at isinakay sa sasakyan. Walang ideya si Jiro kung saan siya dinala ng mga to. Naramdaman na lang niya ang paggulong ng katawan niya sa malamig na semento at pangbubugbog ng mga ito sa kanya. Nanatili siya sa ganoong sitwasyon. Pinahihirapan na para bang ang laki ng kasalanan niya sa bayan. Hindi lumilipas ang mga araw na hindi siya nasasaktan hanggang wala na siyang maramdaman. Tinanggap na lang niya ang kapalaran na hindi na siya mabubuhay. Samantala, piniling manirahan ni Raya sa syudad nang matanggap niya ang kabuuang bayad sa pagliligtas kay Jiro. Naghanap siya ng ibang trabaho bilang parte ng pagbabagong buhay niya. Pero mahigit 2 buwan na siyang nag-a-apply, wala pa rin tumatanggap sa kanya. Ganito pala kahirap humanap ng trabaho. Mas mabilis pang gawin ng illegal eh. Oops, Raya. Nagbabagong buhay ka na. Alisin mo na yan sa isip mo. Doon ka na nga sa tuwid na daan, di ba? Saway niya sa sarili. Tumigil si Raya sa nadaan ng parke. Umupo siya sa swing habang nakatingin sa resume niya. Iisa lang ang napapansin ng mga employer sa papel na yon, ang educational background niya. Elementary lang ang tinapos niya dahil sa hirap ng buhay. Hindi na rin siya nagpatuloy sa pag-aaral ng kupkupin siya ni Nightshade. Ibang bagay na ang pinag-aralan niya kung saan mas mabilis kumita ng pera. Magaling siya sa teknolohiya na ginagamit nila sa illegal na proteksyon sa sarili. Ngunit hindi naman niya pwedeng ilagay yun sa resume niya. Mahusay din siya sa barilan at pakikipagrambulan. Pwede nga siyang gwardya o bouncer. Pwede rin siyang secret agent. Pero dahil nga nasa tamang daan na siya, hindi niya inilagay ang mga skills niya sa resume. Marunong naman akong bumasa at sumulat. Matalino rin ako. Bakit ayaw nila akong tanggapin dahil elementary lang ang tinapos ko?
Hindi naman lahat ng aral ay natututunan sa paaralan. Yung iba sa experience natuto. Kagaya ko. Ay, ang liit-liit ng sweldo sa mga kumpanya pero ang taas ng standard nila. Kailan mababaguhin ang ganitong sistema sa bansa? Nakakadismaya naman. Kahit malakas pa, ayaw nilang tanggapin dahil walang pinag-aralan. Pwisit. Napabuntong hininga siya. Bumalik na lang kaya ako sa bunker at tumanggap ng bagong misyon. Tinapik niya ang sariling pisngi para magising sa iniisip niya. Hindi pwede. Nagbabago na ako. Kailangan kong kumita sa legal na paraan. Tumayo si Raya na puno ng kumpiyansa sa sarili. Tandaan mo, Raya, konti na lang ang pera mo. Ibinigay mo na ang malaking ipon mo sa simbahan at orphanage. Kaya kailangan mong maghanap buhay. Pero dapat sa legal na paraan, okay? Makalipas ang ilang oras, bigo pa rin si Raya. Nanlulumo siyang umuwi sa binili niyang apartment. Nag-secure talaga siya ng bahay bago pinamigay ang naipon niyang pera. Pero hindi sapat ang bahay kung wala siyang makain. Kailangan niya rin kumain at magbayad ng bills buwan-buwan. Siguro kung nilagay ko sa job experience na dati akong hitman, baka tinanggap nila ako dahil sa takot. Makto ni Raya habang pinapasok ang susi sa pintuan. Ngunit na alerto siya nang bumukas yon. Bumuntong hininga si Raya at sandaling pumikit. Lord, may mission pa ba ako? Bakit nararamdaman kong may panganib sa loob ng bahay ko? Mahina niyang sabi. Hindi na bahala si Raya sa mga presensyang nasa loob ng bahay niya. Pareho yun sa mga presensyang palaging sumusunod sa kanya. Normal ang kilos niya nang pumasok sa loob. Hindi pa niya nabubuksan ng ilaw nang maramdaman agad niya ang matigas na bagay sa sentido niya. Base sa karanasan niya, alam niyang barilyo na may silencer sa dulo. Sa wakas, natagpuan ka na namin, babae. Hindi ka na makakatakas ngayon. Kung hindi ako nagkakamali, kayo yung tatlong nakamotorsiklong sumunod sa akin nung galing ako sa bar. Tama? Kayo rin ang nakaabang sa paligid ng Holy Trinity noong hinatid ko si Jiro. Sa pagkakaalala ko, tauhan daw kayo ng mga Lancaster. Anong kailangan niyo sa akin ngayon kung tapos na ang trabaho ko kay Jiro? Dalhin mo kami kay Nightshade, kundi sasabog ang utak mo. Nagbabantang sabi ng lalaki sa gilid niya. Retired na si Nightshade. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Kita mo nga naghihirap na ako ngayon? Hindi mo ba nakita ang liit ng bahay ko? Wala pang makain dito. Wala na kasi si boss. Sinungaling. Idiniin nito ang baril sa sentido niya. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan niya. Imposibleng hindi mo alam kung nasan siya. Bakit niyo ba kasi hinahanap si Nightshade? Kung gusto niyang magbigay ng trabaho sa kanya, dumaan kayo sa tamang proseso. Alam niyo naman kung paano siya makokontak. Lokasyon lang ang kailangan namin, babae. Sabihin mo na kung ayaw mong kumalat ang utak mo sa silid na to. Saan ng lalaki habang nananatiling tahimik ang dalawa pa nitong kasama. Pustahan, hindi mo kayang gawin yan. Alam mo kasi na ako lamang ang makakapagturo kung nasan si Nightshade. Kapag pinatay mo ako, hindi mo malalaman kung nasan siya. Ganito na lang, magkasundo tayo. Sasabihin ko kung nasan si Nightshade, pero sasabihin nyo rin kung sinong nag-utos sa inyo. Usapang matinulang tayo, walang traiduran. Ano, payag kayo? Sandaling natahimik ang lalaki, pero maya-maya ay nagsalita na ulit to. Paano ka masisigurado na hindi mo kami lolokohin, babae? Simple lang sasagot kung paano ko rin masisigurado na hindi niyo ako lolokohin. It's a win-win situation. Buhay ko ang nakataya rito. Kailangan ko rin ang mapupuntahan kapag nagkasira kami ni Nightshade. Malay mo, tanggapin ulit ako ng boss mo. Total may pinagsamahan naman kami. Sige, papayag ako kung ikaw ang unang magsasabi kung nasaan si Nightshade. Ay, hindi pwede. Lugi ako riyan. Kapag sinabi ko ang gusto mong malaman, pwede mo na akong patayin kasi may hawak kang baril. Ikaw munang magsabi kung sino nagutos sa inyo, bago ko sabihin kung nasaan si Nightshade. Mautak ka, babae. Pero sige, sasabihin ko na. Si Attorney Manuel Trinidad ang nag-utos sa amin. Kilala mo na siya? Tumalim ang tingin ni Raya sa madilim na paligid nang maalala ang abogado ng pamilya ni Jiro. Kakaiba ang kutob niya sa matandang yon, at hindi pala nagkamali ang kutob niya. Hindi lang siya kumilos dahil tapos na ang trabaho niya. Pero sa ginawa nito ngayon, kailangan niya itong balikan. Niloloko mo naman ako eh. Hindi ako naniniwala na magagawa to ni Attorney Trinidad. Mabait yun at pinagkakatiwalaan ng mga Lancaster. Ayaw pa nga niyang ihatid ko si Jiro na may galos man lamang. Sabi niya para magbigay pa ito ng iba pang impormasyon. Totoong sinasabi ko, babae. Si Attorney Trinidad ang utak sa mga nangyayari ngayon sa pamilya Lancaster. Tauhan niya rin ang sekretary ni Gregorio Lancaster na si Dante Velasco, kaya mabilis niyang namanipula ang mga dokumento ng kumpanya ng pamilyang yun. Kumpuntirya niya mga Lancaster, bakit kailangan pa niya si Nightshade?
Muli niyang tanong at sinagot naman siya ng lalaki. Hindi lang pala mabilis iligaw ang mga to. Mabilis din bilugin ang ulo. Nagsisiwalat na ito ng mga impormasyong magdidiin sa boss nito. Anak ni Attorney Trinidad ang pinatay ni Nightshade sa Syria. Maghihiganti ang boss ko sa boss mo. Kaya sabihin mo na kung nasan siya. Lihim na napangisi si Raya. Isang tao lang ang pinatay niya sa bansang Syria. Kung ganun, anak pala niya ang sindikatong pumatay sa pamilya ko. Mukhang malalaking kumpanya ang target nila ngayon. Dati-rati mga magsusugal lamang ang biktima nila. Ngayon mga inosenteng negosyante at politiko na pala. Level up na ang buwaya. Sabi niya sa isip. Okay, sige, naniniwala na ako. Sasabihin ko na kung nasaan si Nightshade. Makinig kayo mabuti. Tumikim muna siya. Si Nightshade ay nasa loob ng bahay na to. Pagkasabi niyon ay mabilis siya humakbang paatras, sabay hilig ng katawan pakaliwa para umiwas sa dulo ng baril. Sinundan niya ang pagkilos ng isang malakas na suntok sa sikmura ng lalaki, dahilan upang mapaurong ito. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon at agarang inagaw ang baril mula sa kamay ng lalaki. Sa isang iglap ay pinutok niya yon direkta sa hita nito. Napasigaw ito at bumagsak sa semento, kasunod ng pagkilos ng mga kasama nito. Ngunit mabilis siya. Dalawang magkasunod na putok ang pinakawalan niya. Kahit madilim, alam niya kung saan patatamaan ng mga to. Tinamaan sa balikat ang una at sa hita naman ang pangalawa. Ilang saglit lang, nakahandusay na ang tatlo. Hindi niya pinuruhan ng mga to, pero sapat lang upang hindi na muling makabangon. Pinalagpas ko na kayo nung sinusundan niyo ako, pero sinundan niyo pa rin ako ngayon. Naudot tuloy ang pagbabagong buhay ko dahil sa inyo. Bumuntong hininga si Raya nang makita ang magulong bahay nang buksan niya ang ilaw. No choice kundi bumalik sa bunker ko. Buti pala di ko yun binenta. Kinuha ni Raya ang ilang mahahalagang gamit bago nilisan ng lugar. Bumalik siya sa abandonadong industrial zone kahit gabi na. Pero nagtaka siya nang makitang maliwanag ang isang parte ng lugar doon. Naririnig niya rin ang boses ng mga lalaki na parang may pinagkakatuwaan. Teka, ilang buwan lang ako nawala pero may umagaw na sa teritoryo ko? Aba, hindi pwede to. Akin ang lugar na to. Sabi niya at marahang lumapit sa kinaroroonan ng ingay. Tumigil si Raya sa likod ng kinakalawang na drum bago sumilip. Nakita niya ang higit sa 10 kalalakihan habang nagiinuman. May ilang lampara na nagkalat sa paligid na nagsisilbing ilaw ng mga to. Sa unahan ng mga ito ay isang lalaki na padipang nakagapos sa kahoy. Sira-sira ang damit nito. Madungis at puno ng sugat ang katawan. Parang wala na itong lakas dahil lumpaypay itong nakatayo habang nakayuko ang ulo. Isang pamilyar na lalaki mula sa nagiinuman ang lumapit dito dala ang isang baso ng alak. Teka, siya yung driver ng van na naghatid kay Jiro sa Malverde ah. Sabi niya sa isip nang maalala kung sino ang lalaki. Buhay ka pa rin? Bakit ang tagal mo namang mamatay? Sabi nito sa nakagapos. Hinawakan ng driver ang mukha ng nakagapos at sapilitang inangat. Wala itong reaksyon kahit binubuhusan ng alak. Taliwas si reaksyon ni Raya. Nandilim ang paningin niya nang makilala ang lalaking nakagapos. Jiro? Paulit-ulit na bumuntong hininga si Raya para kalmahin ang sarili. Ang bilis ng tibok ng puso niya sa nakitang sitwasyon ni Jiro ngayon. Alam niyang tapos na ang misyon niya rito, pero hindi siya papayag na mapahamak na naman to. Hindi na parte ng trabaho niya ang gagawin, dahil ito ang idinidikta ng puso niya. Isa pa, kailangan niyang palayasin ang mga huda sa teritoryo niya. Paano ba nalaman ng mga ito ang lungganyang to? Ang pangit na nga, pinag-interesan pa. Pero sa bagay, ang mga abandonadong gusali talaga ang paboritong tambayan ng mga kagaya nila. Kaya di na siya nagtataka na natagpuan ng mga ito ang hideout niya. Kinuha ni Raya ang pinakamalapit na armas sa pwesto niya. Nasa likod iyon ng lumang warehouse at tinatakpan ng peking damo sa lupa. Mula roon ay inilabas niya ang isang sniper rifle. Mabilis siyang pumosisyon at itinutok ang rifle sa kinaroroonan ng mga lalaki. Nagtatawanan ang mga ito habang hawak ang kutsilyong ibabato kay Jiro. Isa sa mga ito ang nagbato ng kutsilyo, pero agad niyang binaril yon at tumalsik sa malayo. Naalerto ang mga lalaki at kani-kanyang kuha ng armas, pero hindi niya pinakilos isa man sa mga ito. Isa-isa niyang binaril ang mga lalaki at sinigurado niyang napuruhan ang mga to. Mga katulad yon dapat inuubos. Bulong niya bago ibinalik sa pinagtataguan ng baril. Lumapit siya kay Jiro. Hindi niya alam kung saan niya ito hahawakan para hindi ito masaktan. Jiro, bakit nangyari sa'yo ito? Mahina niyang sabi. Maingat niyang hinawakan ang mukha nito bago inangat.
Umusbong muli ang kanyang galit nang makita ang nakahahabag nitong itsura. I'm sorry kung masasaktan ka uli, pero kailangan kitang dalhin sa ospital. Inalis ni Raya ang gapos nito at sandaling iniwan para kumuha ng sasakyan. Nang maisakay niya si Jiro, kaagad niya itong dinala sa pinakamalapit na ospital. Sinabi na lang niyang hindi kilala ang lalaki at natagpuan lamang ito sa tabing kalsada. Mas ligtas sabihin yon kaysa sa totoong nangyari. Bago umalis ng ospital, sinigurado muna ni Raya na maayos na ang kondisyon ni Jiro. Pumuslit siya sa loob ng ospital para sumilip sa silid nito. Balot ito ng benda sa braso, dibdib at binti. May ilang sugat na hindi natakpan at pasa sa mukha na tila sariwa pa. May nakasaksak na swero sa kamay nito at nakalagay rin ang oxygen tube sa ilong nito. Sa tabi ng kama, tumutunog ang heart monitor sa mabagal ngunit regular na ritmo. Kitang-kita niya ang hirap na pinagdaanan nito sa kamay ng mga taong yon. Sobrang payat na rin nito, tila dumanas ito ng kalupitan sa mahabang panahon. Jiro, alam ko nararamdaman mo ngayon dahil pinagdaanan ko rin yan. Bago mo pa maisip ang higante, ako na lang ang gagawa para sa'yo. Huwag mong dungisan ng mga kamay mo sa mga katulad nilang halangang kaluluwa. Pangako, lilinisin ko sila. Magpagaling ka lang dito at ako nang bahala sa lahat. Marahan niyang hinalikan sa pisngi si Jiro bago tuluyang nilisan ng ospital. 5 araw nang tuluyang magkamalay si Jiro. Alam niyang nasa ospital siya dahil gising siya nang dalhin doon ni Raya. Masyado lang siyang mahina kaya hindi niya magawang magsalita o kumilos. Narinig niya rin ang pangako nito bago siya tuluyang mawalan ng malay. Hindi pa ganoon kalakas ang katawan niya pero hindi ibig sabihin niyon ay wala siyang gagawin. Ay sir, gising ka na pala. Sandali po, tatawagin ko lang si Doc. Sabi ng nurse nang mapansing nakamulat na siya. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang doktor at maingat siyang sinuri. Tiningnan ng vital signs, mata, reflexes, at tinanong kung may nararamdaman pa siyang sakit. Pagkatapos, sinabi nitong kailangan na lang niyang bumawi ng lakas bago makalabas ng ospital. Dok, saan ako pwedeng gumamit ng telepono? Kailangan kong tumawag sa Singapore. Importante lang to. Maaari po sa nurse station, sir, pero may mga pulis po sa labas. May ilang katanungan daw po sila tungkol sa nangyari sa'yo. Sige, sasabihin ko lahat sa kanila. Matapang niyang hinarap ang mga pulis at wala ring paligoy-ligoy ang sagot niya sa mga ito. Sinabi niya ginawa ni Atty. Trinidad kaya humantong siya sa ganitong kalagayan. Desisyon na yon ng mga pulis kung gagawin ng mga ito ang trabaho o magbubulag-bulagan lang dahil siya mismo ay kikilos na rin. Pagkatapos ng maikling pakikipag-usap ni Jiro sa mga pulis, tinulungan siya ng nurse na isakay sa wheelchair para dalhin sa nurse station. Kaagad naman siya nakatawag at nakausap ang assistant na si Lena. Sir Jiro, thank God. We've been trying to reach you for months now. What happened? Where are you? I'm safe for now. But listen, Lena. There's something I need you to do. Immediately. Of course, sir. Just tell me what you need. Dig into my father's company records. Full financial audit. Focus on the last 2 years before the collapse. I want detailed fund movements. Especially project-related accounts. Keep it a secret. I want our own team handling it quietly. Utos niya rito sa seryosong boses. Got it, sir. Is there anything specific we should look for? Yes. Look for transactions approved or linked to Atty. Manuel Trinidad. He was their legal advisor. Check for supplier deals, contract endorsements, or emergency fund withdrawals he signed off on. Anything that can legally tie him to the collapse. I'll have preliminary report ready in 48 hours. Do you want to be updated directly? Yes. Come to the Philippines and report to me in person. For your safety, never mention to anyone about your travel, okay? I'll call you again where to find me. Copy that, sir. I'm on it. Nang matapos ang tawag, ibinalik na siya ng nurse sa kanyang silid. Matiyaga siyang naghintay sa kanyang assistant at sa makukuha nitong impormasyon. 2 araw pa ang mabilis na lumipas. Dumating na si Lena sa Pilipinas dala ang preliminary report nito. Ngunit kasabay rin ng pagdating nito ang muling pagbisita ng mga pulis sa ospital dala ang hindi inaasahang balita. Mr. Lancaster, sa tingin ko kailangan mong malaman to. Ano yun, Inspector? Kunot noo at nagtataka niyang tanong nang makita ang pagmamadali sa pulis. Natagpo ang patay si Atty. Manuel Trinidad kagabi sa isang bahay aliwan sa Caloocan. Katabi ng bangkay niya ang mga dokumento at ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa korupsyong hinaharap ng mga magulang mo. Bogus contracts, encrypted flash drive ng komunikasyon niya sa sekretary ng iyong ama na si Dante Velasco,
at isang confession video ng mga ginawa niyang krimen. Kaagad pinuntahan ng aking mga kasamang kinaroroonan ni Dante Velasco, pero nagtangka siyang tumakas. Ngunit sa kalagitnaan ng aming paghahabol, sumabog ang sasakyan niya. Dead on arrival po si Velasco. Salamat sa impormasyon, Inspector. Pag-alis ng pulis, natahimik naman si Jiro. Walang ibang tumatakbo sa isip niya kundi si Raya. Nangako ito sa kanya na lilinisin ang mga taong nasa likod ng paghihirap niya. At marahil ito ang nasa likod ng pagkamatay ng dalawang yon. Lena. Tamang pansin niya sa kanyang assistant. Yes, sir. Cancel the investigation. We don't need to dig in any further. Someone already did it for us. And the police have everything now. Noted, sir. I'll just wait for your discharge. I'm taking you back to Singapore. Green Axis and the whole team needs their CEO. Yeah, I know that. You may go now, Lena. I need some rest. You too have some rest. Bahagyang yumuko si Lena bago lumabas ng silid niya. Natulog na lang siya at hinihiling na sana bumisita si Raya sa kanya. Ngunit hindi yun nangyari hanggang tuluyan na siyang makalabas ng ospital. Halos 3 linggo siyang nakakonfine dahil sa binti niya, pero kahit anino nito ay hindi niya nakita. Sir, someone gave this paper and left. Sabi ni Lena nang sasakay na sila sa kotse. Kinuha ni Jiro ang papel na tingin niya isang sulat. Shirtless superhero, sa wakas nakalabas ka na. Hindi na ako mapupuyat tuwing gabi sa pagbabantay sa'yo para lang hindi ka dapuan ng lamok. Pero nilinis ko na ang mga lamok para sa'yo. Kaya safe ka na ngayon. Malaya ka na ulit maglakad na walang kahit na anong panganib. And hopefully, maging okay na rin ang mga magulang mo dahil alam ko nag-aalala ka sa kanila. Ingat ka. From babaeng magbabagong buhay na for real. Where's the girl, Lena? Nagmamadali niyang tanong pagkatapos basahin ng sulat. She left with her motorbike, sir. Nahilamos ni Jiro ng sariling kamay ang mukha niya. Paikot niyang tinitingnan ang paligid at nagbabaka sakaling naroon pa ang dalaga. Pero bigo siya itong makita. Damn it! It was Raya. Why didn't she come to me? Palagi ko siyang hinihintay tuwing gabi, pero hindi siya nagpapakita. Akala ko hindi niya ako binibisita, pero palihim pala niya akong binabantayan. God, Raya, ang laki na ng utang ko sa'yo. Palagi mo na lang ako nililigtas. Kailan mo ko hayaang makabawi sa'yo? Sir, is there something wrong? Nalilitong tanong ni Lena. Bumuntong hininga si Jiro. Nothing. Let's go. Sabi niya bago sumakay ng sasakyan. Hindi niya mapipilit si Raya kung ayaw nitong magpakita, pero magagawa niyang malaman kung nasaan ito. Kung gagawin talaga nito ang pagbabagong buhay tulad ng nasa sulat, hindi nito gagamitin ng pagiging si Nightshade. May pag-asa siyang makita ito kaya nabuhayan siya. Anyway, Lena, find a woman named Raya Almeida. Bring her to me, or make sure she comes. Noted, sir. Pagkagaling sa ospital, dumiretso agad si Jiro sa correctional facility para makita ang mga magulang niya. Naging panatag naman ang mga ito dahil ligtas siya at humingi na rin ng tawad sa kanya. Nangako siyang aayusin ang kaso ng mga ito, kaya't ginugol niya ang sarili sa paghahanap ng magaling na abogado. At nang makahanap, nangako ang abogado na mababawasan ang sentensya ng mga magulang niya dahil sa mga bagong ebidensya. Pinanghawakan niya yon at panatag siyang umalis ng Pilipinas. Pero hindi pa rin siya panatag dahil wala pang balita tungkol kay Raya. Lena, double time. Make sure to find Raya. I don't care what it takes. Just get her to me, immediately. I've waited long enough. Seryoso at naiinip niyang sabi kahit 2 linggo pa lamang siya sa Singapore. I'm already doing everything I can, sir. I've contacted people on the ground and sent a few discreet inquiries. But while we're at it, the board is asking for updates, and your schedule in Singapore is piling up. Green Axis needs you back in position. Maybe that should be the priority right now. You don't need to remind me what my priorities are, Lena. I know exactly what needs to be done. Just keep doing what I asked. Yes, sir. You're dismissed. Bahagyang yumuko si Lena bago lumabas ng opisina niya. Inabala naman niya ang sarili sa trabaho, pero hindi nawawala si Raya sa isip niya. Kung makakausap niya ito ng personal, baka bigyan niya ito ng magandang offer sa pagbabagong buhay. Doon man lang makabawi siya sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Sir, excuse me. Muli niyang narinig ang boses ni Lena. What is it, Lena? Make it quick, I'm busy. Sagot niya nang hindi tumitingin dito. Sir, she's here. The woman, Raya. She's downstairs in the lobby asking for any job, but security's already trying to send her away. What? Bulalas niya at mabilis na tumayo.
Call the security and stop them now. Utos niya at nagmamadaling lumabas ng opisina. Pakiramdam ni Jiro gustong lumabas ng puso niya sa lakas ng tibok niyon. Damn, I'm too excited to see her. Sabi niya at hindi mapigilang umiti. Napansin niya ang pagtataka sa mga empleyadong nakakita ng ngiti niya. Hindi siya madalas ngumiti sa opisina, kaya marahil naninibago ang mga to sa kanya. Isa pa, ngayon lang siya nagmadali at hindi niya alintana na halos madulas na makarating lang sa lobby. Raya! Sigaw niya ng matanawang dalaga. Napatingin sa kanya ang mga tao sa lobby, pero hindi niya pinansin ang mga to. Nakatutok ang tingin niya sa babaeng inaasam niyang makita. Hey, shirtless superhero na nakasuot ng 3-piece suit ngayon. Kumusta? May trabaho ka bang pwedeng ibigay sa akin dito? Ang hirap kasi mag-apply sa Pilipinas. Ayaw yata nila akong magbagong buhay. Balita ko rin maganda ang pasweldo rito sa bansang to. Hindi rin namimili kahit hindi tapos ng kolehiyo. Feeling ko mas okay na mag-OFW na nga lang ako. Kaya ginamit ko ang natitira kong pera para pumunta rito. Bigyan mo ako kahit... Hindi nito natapos ang sasabihin nang bigla niya itong yakapin. Grabing ginhawa at luwag na pakiramdam ang naramdaman niya ngayong nasa mga bisig na niya ang dalaga. At last, you're here, Raya. Kailangan ko kasi ng trabaho kaya pumunta ako rito. Meron ka ba ibibigay sa akin? Kahit taga-timpla mo lang ng kape o kaya janitress, goods na yun sa akin. Kumalas si Jiro ng yakap kay Raya, pero hinawakan niya ang kamay nito. Sa opisina tayo mag-usap. Marahan niya itong hinila patungo sa elevator, pero napansin niya ang kunot sa nood nito habang nakatingin sa mga empleyado niya. Jiro, sabihin mo nga sa akin, may kasalanan ba ako sa mga tao rito? Pinaslang ko ba ang isa sa mga kamag-anak nila? Bakit ang sama nila tumingin sa akin? Tanong nito nang nasa loob na sila ng elevator. Naninibago lang sila dahil may kasama akong babae ngayon at hawak ko pa ang kamay mo. So, kasalanan na pala yun sa kanila? Inosente nitong tanong pero bigla rin itong tumingin sa kamay nilang dalawa. Teka, bakit nga ba hawak mong kamay ko, Jiro? I don't wanna lose you again, Raya. Huh? Why? Because you're my savior. You need to stay beside me and save my heart from missing you. Ang tagal kitang pinahanap. Umalis ka kasi agad sa ospital. Tumawa si Raya, pero hindi yun nakaka-insulto para kay Jiro. Namiss niyang marinig ang pagtawa nito at pakiramdam niya ay sumaya na rin ang puso niya. Kung ganon, bigyan mo na ako ng trabaho para hindi ako umalis sa tabi mo. Ang hirap ng pag-gala-gala eh. Alam mo na, nagbabagong buhay na ako. Saka tourist-visa lang ako dito. Kailangan ko ng employer para di ako mapatapon sa Pinas. Sure, pabor sa akin yan. May specific na trabaho ka bang nasa isip? Akong bahala sa visa mo. Wala, kahit ano na lang. Mabilis naman ako matuto. Sabi ko nga kahit janitress, good sa akin. Housewife, gusto mo? Biro niya. Anong kailangan kong gawin bilang housewife? Sa tingin ni Jiro, seryoso talaga si Rayang magkatrabaho, kaya sineryoso nito ang biro niya. Biro lang. Natahimik si Jiro nang seryosong tumingin si Raya sa kanya. Nagbibiro ka lang pala? Paano yan, seryoso ako? Alam mo kapag seryoso ako, Jiro. Napalunok si Jiro at umiwas ng tingin. Biro lang, Mr. CEO. Pinagpawisan ka naman agad. Bawi ni Raya sabay tawa. Pero seryoso na naghahanap ako ng trabaho. Gawin mo na lang kaya akong bodyguard. Delikado yun. Ayoko mapahama ka. Nagbabagong buhay ka na, kaya dapat lang na malayo sa gulo ang trabaho mo. Anong trabaho ang ibibigay mo sa akin? Sandali silang natigil sa pag-uusap nang bumukas ang elevator. Hindi pa rin niya binibitiwan ang kamay ni Raya habang patungo sila sa opisina niya. Pero sinalubong sila ni Lena. Mukhang kinakabahan na ito at hindi mapakali. Sir, we have a problem. The new financial technology system is experiencing critical errors. Several transactions are failing, and preliminary audits show inconsistencies in financial records. Call both the development team and the IT security. I want a full diagnostic. Hardware, software, everything until this is fixed. They've been working on it since this morning, sir. But honestly, they haven't found the root of the problem yet. The system's still unstable, and they can't pinpoint what's causing the errors. Sagot ni Lena. Maybe I can help. Saad ni Raya kaya napatingin siya sa dalaga. You know how to run a system? Oo naman. Sa tingin mo ba magagawa kong malikom ang mga ebidensya laban kay Attorney Trinidad kung hindi ako gumamit ng system? Ilang linggo rin ang inilaan ko sa mga yun Saka di mo na itatanong, expert ako sa computer. Tinuruan ako ng boss ko nung 13 years old pa lang ako.
Minamahina lang talaga ako ng mga kumpanya sa Pilipinas, palibhasa elementary lang ako. Hindi man lang nila ako tinatanong kung anong special skill ko. Hindi na nagtanong pa si Jiro. Naniniwala siya rito. Malaki ang tiwala niya kay Raya kaya dinala niya ito sa operation room at inabutan nilang aligaga ang buong IT team sa pag-aayos ng server. Hinila niya ang isang upuan sa harapan ng computer at pinaupo ang dalaga. You can proceed, Raya. Okay. Excited nitong sabi. May isinaksak na hard drive si Raya sa isang USB port. Sandaling nagloading ang screen. Saka lumitaw ang isang letrang siren sa lahat ng monitor. Napatigil sa ginagawa ang IT team at napatingin na lang sa mabilis na pagtitipan ng dalaga. I developed siren para sa mga ganitong sitwasyon. Kaya nitong i-bypass ang faulty protocols at hanapin ang mismong root ng system error. Sabi pa nito. Tumayo ang IT team para mas makita ang ginagawa ni Raya. Manghang-mangha naman ang mga ito sa ginagawa ng dalaga. Ilang minuto pa lamang ito nakaupo, naayos na agad nito ang server. Done. Isang click ang ginawa ni Raya sa keyboard bago tumayo. Nagpalakpakan naman ng IT team sa ginawa ng dalaga. Proud namang umiti si Jiro. Alam ko na kung anong trabaho ang ibibigay ko sa'yo, maliban sa pagiging housewife, Raya. Sabi niya sa dalaga. Ano? Cybersecurity specialist. Ikaw nang mamamahala ng Green Axis system. Okay ba sa'yo yun? Saka if willing ka, bibili ng kumpanya ko ng malaking halaga si Siren. Or you can develop another Siren system for our company. And we'll compensate you. Ayos ba? Siyempre, ayos na ayos yun. Sige, gagawa ako ng system na para lang sa company mo. Yakang-yaka ko yan. Sisiw. Thank you, Jiro. Ay, nasa Singapore lang pala ang swerte ko. Di ko agad naisip. Salamat talaga. You're always welcome to my life, Raya. Muli na namang natawa si Raya sa pasimple niyang banat. Nagiging corny ka na, Mr. CEO, ah. Hindi bagay sa forma mo. Mas bagay kung shirtless ka. Kumindot pa sa kanya si Raya, kaya napatawa na rin siya. Natuto ka na rin magbiro, Raya, ah. Gusto mo bang turuan din kitang magmahal? Sige, walang problema. Basta hindi ako babagsak sa maling tao. Don't worry, hindi ka babagsak dahil palagi kitang sasaluhin. Tumawa na naman si Raya. Ang corny mo talaga, sabi pa nito. Sinong mag-aakala na ang babaeng nagligtas sa kanya at may dark past ay makikipagtawanan sa kanya ng ganito ngayon? Masaya siya na maging parte ng buhay nito at siya ang magiging daan para sa pagbabagong buhay ng dalaga. Simula na maging cybersecurity specialist si Raya sa Green Axis, naging madalas ang pagbisita ni Jiro sa tech floor kahit hindi naman kailangan. Araw-araw ay may fresh bouquet ng bulaklak sa mesa ng dalaga. Madalas din silang mag-lunch sa private rooftop garden ng kumpanya. Palaging puno ng tawanan at masasayang kwentuhan kapag magkasama sila. Para itong hindi nagsasawa sa mukha ni Raya. Maging sa nirerentahan niyang apartment ay palagi din itong naroon. Nangungulit at doon tumatambay, lalo na kapag wala silang trabaho. Hinahayaan lang naman niya dahil bukod sa wala naman siyang kaibigan, masaya rin siya na laging kasama ang binata. Isang gabi sa opisina, mag-isa si Raya sa server room at ine-execute ang final security patch nang biglang bumukas ang pinto. Iniluwan niyon si Jiro na may dala na namang bulaklak. Jiro, akala ko umuwi ka na. Hindi pa, hinihintay talaga kita. Para sa'yo. Tinanggap ni Raya ang bulaklak. Salamat, may tinatapos lang ako at uuwi na rin ako. Dinner muna tayo sa rooftop, baka malipasan ka ng gutom. Sige, nagugutom na nga rin ako eh. Magkasama silang nagtungo sa rooftop garden. Nagulat si Raya ng kakaibang ayos niyon kumpara sa mga nagdaang araw na kumakain sila roon. May mga hanging plants sa paligid na pinalamutian ng fairy lights at nang mistula yung kumikislap na bituin. Ang simpleng upuan at mesa ay nababalutan ng puting tablecloth. May centerpiece na clear glass kung saan nakalagay ang bulaklak na palaging ibinibigay ni Jiro sa kanya. Sa ibabaw ng mesa ay nakahain ng iba't ibang putahe ng pagkain at isang bote ng wine. Anong meron? Bakit ang espesyal yata ng dinner natin ngayon? Tanong ni Raya. Konting celebration lang dahil nag-report sa akin ng abogado ni na Mommy at Daddy. Nabawasan ang sentensya nila at hindi na sila habang buhay na makukulong. Pinaghilas siya ni Jiro ng bangko at inalalayang umupo. Magandang balita yan. Pero ano tong red velvet box? Kinuha niya agad ang box na nakapatong sa gilid ng mesa. Walang ano-ano'y binuksan niya yon. Oh, sing-sing? Ang ganda naman ito. Tunay ba to? Kinagat pa niya yon bago tumingin kay Jiro.
Nakita niyang nakaawang ang bibig nito at parang hindi makapaniwala sa ginawa niya. Kanino to, Jiro? Mukhang tunay na ginto. Sayang kapag nawala. Ibenta ko na lang kaya? Bumuntong hininga si Jiro. Kinuha nito ang singsing sa kamay niya bago isinuot sa daliri niya. Wag mo tong ibebenta, Raya. Tanda to ng pagmamahal ko sa'yo. Alam kong secure na ang lahat sa system natin dahil sa'yo. Pero gusto kong isecure din ang future ko kasama ka. Isuot mo lang yan at wag iwawala. Bakit? Inosente niyang tanong, pero binibiro lang naman niya si Jiro. Hindi siya manhid para hindi malaman ang nararamdaman nito para sa kanya. Hindi na rin siya ganoon ka-inosente sa mabilis na tibok ng puso niya. Alam niyang sa kanyang sarili na mahal nila ang isa't isa at ang setup na ito ay para sa isang proposal. Anong bakit? Ayaw mo ba ng singsing? Siyempre gusto ko ang singsing at gusto ko rin isecure ang future ko kasama ka. Ang corny lang ng proposal mo, sir. Pero na-appreciate ko. Bakit kasi nag-set up ka pa ng ganito? Kahit ihagis mo lang ang singsing sa akin, tatanggapin ko pa rin ang proposal mo. Huwag ka na mag-effort. Mahal din naman kita eh. Walang preno niyang sabi. Tumikhim si Jiro at pilit sinusupi lang ngiti. Pero hindi pa rin ito napigilan yun. Lumuhod ito sa harapan niya at marahang hinalikan ng kamay niya. Kinakabahan pa ako kanina habang hinahanda to. Nakalimutan kong simpleng babae ang babaeng mahal ko. At ayaw mo sa magarbong bagay. Thank you, Raya, for saving me from danger and for accepting my proposal to build a future together. I love you. Natahimik si Raya. Sandaling naglaro ang ngiti sa labi niya bago siya yumuko at ginawaran ng halik sa noo si Jiro. Don't worry, I love you too, Jiro. Walang dahilan para tanggihan ko ang pagmamahal mo. Salamat din dahil tinanggap mo ako kahit na meron akong hindi magandang nakaraan. Hindi mo ko hinusgahan. Bagkus ay inakay mo ko sa tamang landas. Binubusog mo ang puso ko sa pagmamahal mo, Jiro. Ako rin naman, love. Hindi mo rin ako hinusgahan sa kabila ng nagawa ng mga magulang ko sa sarili nating bansa. Hinding-hindi, dahil hindi mo naman kasalanan ng kasalanan nila. Isa pa, nagbabayad na sila ngayon sa mga nagawa nila. At ikaw, narito sa tabi ko. Hindi nagpatinag sa anumang sinapit ng mga magulang kahit na naipahama ka nila. Siguro yun din ang dahilan para pagtagpuin tayo. I love you talaga, Raya. Opo, alam ko naman yan. Mahal na mahal din po kita. Ikaw ang nagturo sa aking magmahal. Pero nagugutom na ako. Kumain na tayo. Natawa si Jiro bago tumayo. Mabilis pa siya nitong hinalikan sa noo bago umupo sa pwesto nito. Nang gabing yon, hindi lang paligid ang nagbago, kundi ang relasyon nila ni Jiro. Officially, together na silang dalawa. Ilang buwan matapos ang proposal, isang intimate beach wedding sa Singapore ang isinagawa ni Jiro at Raya. Dinaluhan yon ng ilang piling bisita at kasama roon si Lola Sabel, ang lola ni Raya sa Malverde na talagang ginawa nila ng paraan na madala sa Singapore. Nag-aalala rin kasi sila sa matanda dahil nag-iisa lamang ito sa bundok. Hindi naman nakadalo ang mga magulang ni Jiro, pero bumisita sila sa kulungan bago ang kasal nila. Masaya ang mga ito para sa kanilang dalawa. Makalipas ang isang taon, isinilang ang kanilang unang anak, isang batang lalaki na pinangalanan nilang Ellie. Sa bawat araw na lumilipas, napatunayan nilang ang tunay na seguridad ay hindi lang nasa proteksyon ng dahas, kundi sa pamilyang binuo nila ng may pagmamahal na hindi kumukupas. They both came from broken places, but together, they built something whole. Love doesn't erase the past, it makes peace with it. At doon nila napatunayan na hindi mo pala kailangan maging perpekto para magmahal o mahalin. Ang mahalaga, marunong kang tumanggap, magpatawad, at pumili araw-araw ng taong pipili rin sa'yo. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.